Kabanata 451 hanggang Kabanata 460. Kabanata 451. Ang semento ay isang tagumpay. Kaya, ang proseso ng konstruksyon ay labis na madali. Bilang mga cultivator, ang isang bagay na hindi nila kailangang alalahanin ay ang pagbubuhat ng mga timbang. Kaya, makakalikha sila ng mga istruktura ng anumang laki at ibuklad ang mga ito sa semento. Hindi na kailangang maghintay para sa isa pang layer pagkatapos gawin ito. Ang mag-aaral na lumikha nito ay hindi nagmadali na maghain ng patent, nagtitiwala siya na walang sino man ang mangangahas na nakawan ito sa kanya. Sa loob ng 4 na araw, kumpleto na ang konstruksyon dahil sa bagong binding agent. Dahil sa malaking bilang ng mga arkitekto, nagawa nilang mangyari ito ng mas mabilis. Nang makita ng mga mamamayan ang maringal na istruktura na lumitaw sa lungsod sa loob ng napakaikling panahon, hindi nila maiwasan na mamangha dito. Pagkatapos nito, sa sumunod na 4 na araw, kinuha ng forma sayon ng mga master at ang inscription master ang trabaho at nagsimulang gawin ang kanilang trabaho. Sa tuktok ng tore, ang ilan sa mga artisan ay nagtatrabaho sa pag-install ng communication hub. Pagkatapos nilang matapos ito, nanatili sila sa loob ng lungsod sa susunod na 2 at araw isang mersenaryo mula sa ibang lungsod ang dumating upang bisitahin sila, upang imbitahan sila na bumuo ng isang katulad na tore sa kanilang mercenary team. Ulit-ulit ang parehong bagay sa susunod na ilang araw at nagsimulang kumalat ang arkitektura department team. Sa pangunguna ng isang nascent stage cultivator sa bawat koponan, mayroong 10 koponan at nagsimulang magtrabaho ang lahat sa 10 tore sa parehong oras. Kahit na hindi posible para sa kanila na kumpletuhin ang buong bagay sa loob ng 4 na araw, tulad ng sa pagkakataong ito, magagawa pa rin nilang harapin ito sa kaunti pang higit sa 1 linggo. Mayroong 20 mercenary team at ang kanilang plano ay tapusin ang konstruksyon sa loob ng 1.5 buwan. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay masikip dito. Alam ng mga nakatataas na magkakaroon ng digmaan. Kaya, walang paraan na sila ay magpapabaya. Habang nagaganap ang konstruksyon na ito, muling nasa seclusion si Sam. Habang papalapit ang digmaan, kailangan niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong sa kanila. Siyempre, karamihan sa mga bagong accessories ay outsourced sa kanyang mga pabrika, ngunit mayroong ilang mga bagay na mas mahusay para sa kanya na gawin. Nilunod niya ang kanyang sarili sa pananaliksik habang tumataas ang pagsasanay ng mga tropa. Tumaas ang kanilang mga mapagkukunan. Si Maki at ang kanyang koponan ay dumaranas ng impyerno upang mapanatili ang espiritual na enerhiya at dagdagan ang pagiging epektibo ng mga pagkain. Higit pa doon, inihampas lamang ni Sam ang 100 o higit pang mga recipe sa kanyang ulo at kailangan niyang tiyakin na higit sa kalahati ng mga tropa ay dapat na magkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Bukod doon, maging ang mga mag-aaral ay tumatanggap ng pagsasanay sa pakikipaglaban. Sa buong panahong ito ay opsyonal. Ngunit nagpasya si Sam na mas mahusay na maging handa at kahit man lang ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng sapat na kaalaman upang makatakas sa krisis kung kinakailangan. Ayaw niyang makakita ng isang pagpatay. Ang pagsasanay ay pinangunahan ni Watt dahil mas may karanasan siya sa lugar na ito. Nakita niya mismo kung paano susanayin ni Sam ang kanyang mga tropa at tinulungan pa nga niya siyang sanayin ang unang batalyon ni Sam. Ngayon, susanayin niya ang higit pa sa mga ganitong batalyon sa sandaling ito. Bagaman, hindi eksaktong napakalaki ang mga tropa ni Sam at halos mayroong 5,000 miyembro sa kasalukuyan at kung bibilangin niya ang 3,000 mag-aaral, sila ay magiging 8,000. Nakatuon siya sa kalidad kaysa sa dami. Bukod doon, lahat ng hayop ni Sam ay gumawa ng ilang mahahalagang papel sa oras na ito. Si Mia ay responsable sa pagkain at paglikha ng mga lason. Ang kanyang katawan ay isang natural na reservoir para sa lason at ang mas kamangha-manghang bagay ay, ang isa sa kanyang ulo ay may kakayahan na kumonsumo ng anumang lason at gawin itong kanyang sarili. Kaya, sinimulan niyang kumonsumo ng 2 hanggang 3 lason at ihalo ang mga ito sa kanyang sistema at tingnan kung ano ang mga epekto. Ang pharmacy department ay mayroong subsidiary department ng mga poison master. Ngunit mayroon lamang sa paligid ng 20 tao sa department na iyon na nakatuon sa pagbuo at pagpapagaling ng mga lason. Sa kabutihang palad mayroong 2 nascent stage poison master at sila ay nagkakaroon ng oras ng kanilang buhay. Ang mga lason na nilikha ni Mia ay hindi lamang isang bagong materyal sa pananaliksik, iniisip din nila ang mga bagong posibilidad. Tulad ng para sa natitirang mga hayop, nagsimula silang gumala sa mga kagubatan ng kanlurang kontinente sa nakalipas na kalahating buwan. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila maliban kay Sam at sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kahit na ganoon, mayroong ilang mga pagbubukod at isa sa kanila ay Shadow Mouse.
Pinangunahan ng Shadow Mouse ang natitirang mga Shadow Mice at sa pagkakataong ito, hindi sila 10 sa karagdagan ng 6 na bagong miyembro kung saan ang 4 ay itinuturing na ngayong nasa hustong gulang. Sinimulan ng 14 sa kanila ang kanilang paggalaw. Ipinadala sila sa Arsene kasama ang isang bagong binagong device na ginawa ni Sam. Ito ay isang recording crystal na katulad ng katawan na dumating. Ngunit ang laki nito ay napakaliit na ang mga ito ay perpektong kasya sa mga Shadow Mice. Naroon sila upang mangalap ng mas maraming katalinuhan hanggat maaari upang matulungan nila si Sir Ona. Nagpasya siyang gumawa ng iba't ibang pamamaraan sa Adrian at Arsene. Ang Adrian ay walang gaanong impluensya ng Thunder God Temple dahil ang imperyo ay walang anumang espesyalisadong mga mapagkukunan, at ang kailangan lamang ng templo ay mga buwis. Tulad ng para sa Arsene, ito ay puno ng mga metal na ginagamit para sa paggawa ng sandata at mga formation disc, at marami pang ibang bagay. Ito ang pundasyon ng Usaine sect at ganap nilang kontrolado ang bansa. Kaya, hindi niya basta may padala ang isang grupo ng mga mersenaryo doon at hayaan silang palagwin ang impluensya. Gaano man sila umunlad, hindi nila malalampasan ang Usaine sect sa maikling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit, gumawa siya ng isang bagong pamamaraan at dahil si Sir Ona ang namamahala, ang tanging ibinigay niya sa kanya ay ang ilang mga bagay na maaari niyang gamitin sa kanyang kalamangan batay sa sitwasyon ng Arsene. Tulad ng para sa kung paano niya ginagamit ito, iyon ang kanyang negosyo. Tinulungan lamang niya siya sa katalinuhan sa pamamagitan ng pagpapadala ng Shadow Mice doon. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga Shadow Mice at ibinigay sa kanya ang mga Beast Pouch. Nagulat siya sa una dahil hindi niya alam na may ganoong hayop. Pagkatapos noon, kinuha niya ang mga ito at ang Spatial Ring na ibinigay ni Sam na binubuo rin ng mga detalye kung paano gamitin ang mga ito kasama ang mga item mismo. Ang mga item na ito ay halos mula sa Spatial Ring na nakuha ni Sam mula sa Old One. Ibinigay na niya ang mga tableta na nagpapataas ng espiritual na enerhiya at tumutulong sa paglilinang sa paaralan at organisasyon upang ibigay ang mga ito bilang mga gantimpala. Ngunit mayroong ilang mga high-level na tableta at ilang mga tableta na may bastos na paggamit sa kanya. At ginagamit niya ang ilan sa mga huling iyon. Sinimulan ni Sir Ona na mag-isip ng isang plano nang basahin niya ang mga nilalaman at kinabukasan, nagpasya siya na mas mabuting pumasok sa Arsene sa sandaling ito, ngunit nang malapit na siyang umalis, si Philip ay tumakbo sa kanya at sinabi, "Sasama rin ako sa iyo." "Bakit? Kaya kong harapin ito ng mag-isa." "Sigurado ako na kaya mo. Ngunit hindi masamang magkaroon ng dagdag na kamay." Hindi siya sinaway ni Sir Ona at hinayaan na lang siya. At sa loob ng ilang araw, sa lungsod ng Arsene, isang bagong tavern ang lumitaw at sinasabi ng mga tao na ang alak ng tavern ay labis na pambihira at iyon ang pinakamasarap na alak na natikman nila. Si Sir Ona at Philip ay nakasuot ng ilang normal na damit at ilang mga pagbabalat kayo habang inaasikaso nila ang mga customer sa tavern. "Yo, bata, saan mo nakuha ang ganitong uri ng alak? Hindi pa namin natikman ang mga bagay na ito." Tanong ng isa sa mga customer. "Well, iyon ang resulta ng mga taon ng aming pananaliksik mula sa aking master at ako." Inilaan niya ang buong buhay niya sa paglikha ng pinakamahusay na alak sa planeta. Kamakailan ay pumanaw siya at narito ako sinusubukang ipasa ang kanyang mga bunga ng paggawa sa iba pa sa mundo upang hindi mawala ang kanyang kaluwalhatian. Mahusay na master, mahusay na alak. Itinaas ng taong iyon ang alak upang mag-toast. Sa sandaling ito, naroon na ang lahat ng Shadow Mice sa lungsod at tinatakpan ang mas maraming impormasyon hanggat maaari. Sa loob ng ilang araw, ang balita ng tavern ay ganap na nasa buong lungsod at maging ang mga opisyal ay nagsimulang tumuon dito. Ngunit hindi pupunta dito ng direkta ang matataas na opisyal, ang mga unang taong dumating ay ang mga city guard. Nang makita sila ni Sir Ona, ang kanila ay hindi kinuha mula sa parehong wat gaya ng ibang mga customer. Siyempre, hindi nila alam iyon. Nang ininom nila ang alak na iyon, hindi nila maiwasang makaramdam ng lubos na tuwa. Hindi lamang isang uri ng alak sa tavern at sa katunayan mayroong 5 uri ng alak at bawat alak ay nasa 2 watt. Ang negosyo ay umuunlad, ngunit walang kakulangan ng alak doon. Sa sandaling ito, si Maki ay mayroong isang malaking koponan na may higit sa 200 tao at 50 sa kanila ay responsable lamang sa paggawa ng alak. Pagkatapos ng unang linggo, nagdala pa nga sila ng isang chef mula sa koponan upang gumawa ng ilang merienda para sa mga customer na humiling na ang kanilang sariling mga merienda ay hindi maganda sa alak. Kabanata 452. Ang negosyo ng alak ay nagpapatuloy sa isang ganap na swing sa totoo lang. Ngunit nakaakit ito ng kompetisyon na humawak ng ilang sama ng loob laban sa kanila, ngunit wala silang pakialam. Walang maraming nascent stage cultivator sa imperyo na dumating at guluhin sila.
Mas lalo na ang isang nascent na gustong gumawa ng negosyo ng alak. Ang mga manggagawa sa mga minahan at maging ang mga opisyal ay labis na masaya sa wine tavern na ito. Ang buong bagay ay lubos na hyped up at ang mga opisyal na umiibig sa pinakamahal na alak sa tavern ay dumarating araw-araw sa loob ng isang linggo. Naging regular sila sa loob ng isang linggo. At ginagawa ng mga shadow mice ang kanilang trabaho ng napakahusay. Halos sapat na ang isang linggo upang markahan ang lahat ng mga opisyal. Hindi maintindihan ni Philip kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung ano ang ibinigay ni Sam sa kanya at kung ano ang kanyang pinaplano. Ngunit tila kinokolekta niya ang impormasyon tungkol sa mga opisyal at ang maharlika at maging pagkatapos na gawin ang listahan, minamarkahan lamang niya ang ilan sa kanila. Hindi niya siya ginulo at hinayaan na lamang siya. Pagkatapos ng isa pang 3 araw, pagkatapos isara ang serbisyo para sa gabing iyon, nag-uusap sina Sir Ona at Philip sa tavern. Aalis na kami ngayong gabi. Bigla niyang sinabi. Si Philip na kumakain ay huminto at sinabi. Bakit? Ito ang plano, hindi kami mananatili sa anumang lungsod ng higit sa 10 araw. Hindi kami mananatili sa anumang lugar. Pupuntahan namin ang lahat ng mga lungsod. Sigurado ka ba? Ang impormasyon na nakuha namin mula dito ay sapat na sa loob lamang ng 10 araw. Hindi ako nakakakuha ng bagong impormasyon, sa halip inihahambing ko lamang ang impormasyon na mayroon ako sa aking isipan. Maiintindihan mo sa loob ng ilang araw. Kinabukasan, nang bumalik ang mga regular, walang anuman sa tavern at ito ay ganap na desyerto. Lubhang malamig ang pakiramdam ng walang laman na silid. Ang isa sa mga mesa ay nakaukit sa ilang mga salita. Gusto kong ipaalam ang alak ng aking master sa buong imperyo. Kaya, nagpapatuloy ako sa isang paglalakbay. Nang makita nila ito, hindi nila alam kung paano tutugon. Ngunit bumalik pa rin sila sa trabaho pagkatapos nilang samping sila. Sa susunod na lungsod, lumitaw ang wine tavern, at muli na namang lubhang sikat ang alak. Ngunit sa unang lungsod, ang mga opisyal na pumasok sa tavern ang mga walang gaanong reaksyon sa simula. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula silang magsalita tungkol sa alak ng labis at dahil hindi nila ito makuha, iniinom nila ang kanilang lokal na alak na parang baliw. Halos hindi sila matino sa susunod na 2 araw. Kahit na okay iyon. Ngunit ang sitwasyon ay lumala nang hindi nila makuha ang parehong pakiramdam sa alak na ito at gustong kunin ito. Inutusan nila ang kanilang mga subordinate na hanapin ang wine tavern at kung saang lungsod sila naruroon. Nang makuha ng mga subordinate ang address at sinubukang bilhin ang alak, ganap silang tinanggihan. Dahil sinabihan sila na may panuntunan ang tavern at iyon ay hindi nila hahayaang alisin mo ang alak. Ito ay parang isang bomba at gustong pagbantaan sila ng opisyal, ngunit siya ay isang Grand Realm Cultivator, ano ang maaari niyang gawin? Ang sitwasyon ay pareho sa isang grupo ng iba pang mga opisyal ngunit hindi lahat sa kanila. Bawat opisyal sa lungsod ay uminom ng alak kahit isang beses, 1/3 lamang sa kanila ang naging ganito. Walang nakakaalam kung bakit sila labis na nahuhumaling sa alak na ito. Ang sitwasyon ay isang bagay na walang sino man ang maiintindihan ngunit nakatali upang ulitin ang sarili nito. Samantala, sa lungsod ni Sam. Kalalabas lang ni Sam sa banal na dimensyon. Naging abala siya mula nang simulan ng mga bagong plano ang kanilang pagpapatupad. Labis siyang abala mula noon dahil kailangan niyang gawin ang marami sa mga bagay para sa kanyang sarili. Partikular ang proseso ng pananaliksik. Sa sandaling ito, inilabas niya ang gourd at nagsimulang uminom ng alak mula dito. Gaano man ipinagmalaki ni Sam ang kanyang recipe ng alak, hindi niya maisip ang isang mas mahusay na alak kaysa sa iniinom niya. Sa sandaling lumagok siya ng ilang higop, nawala ang kanyang pagod at muli siyang tumingin na may enerhiya. Ito ang alak na ibinigay sa kanya ng Monkey King. Tunay na kahanga-hanga ang alak na ito. Hindi lamang nito pinagagaling ang katawan kundi binabawasan din ang pagod at pagkapagod. Ang isang tao ay magiging bagong-bagong pagkatapos ng ilang higop at ang pinakamagandang bahagi ay, ang alak ay halos walang limitasyon. Tama iyon, ang alak ay halos walang limitasyon at hindi ito matatapos ni Sam sa susunod na 2 dekada kahit na inumin niya ito ng 24/7. Ang gourd ay nangyari na isang uri ng storage device. Talagang nagulat si Sam dito. Ito lamang ay sulit na ang kanyang paglalakbay. Tulad ng para sa mga diskarte tulad ng replika ng Golden Gaze Fiery Eyes at ang 5 hibla ng buhok, hindi niya gustong gamitin ang mga ito sa sandaling ito. Kailangan niyang harapin ang tae na palabas na ito sa ngayon. Gayunpaman, ang kanyang individual na husay ay magkakaroon ng kaunting epekto sa digmaan habang ginagamit niya ang sama-samang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, sa sandaling ito ay nagsasaliksik siya ng isang bagay para sa naval warfare. Ang naval warfare ay palaging isang bagay na madaling maging magulo. Ang pangunahing dahilan ay, walang kalupaan at mayroon lamang silang mga bangka na manatili sa loob.
Madaling masisira ang mga bangka at mayroon silang ilang bastos na dogfight sa tubig. Ang mga pagkalugi ay palaging napakalaki para sa magkabilang panig at ang mga hayop ng dagat ay wala doon para lamang sa baybayin. Sa ganito karaming kaguluhan, tiyak na tatakas ang maraming species, ngunit ang ilang matapang na hayop ay darating at magpapakabusog sa kanilang buhay gamit ang laman ng mga cultivator. Kaya, kailangang humanap si Sam ng isang mas mahusay na paraan upang gumalaw sa dagat at ang paggalaw ay dapat na nasa anyo ng paggalaw ng grupo ng isang sasakyan at pati na rin ang individual na paggalaw ng mga tao. Kailangan nilang magkaroon ng sapat na kakayahang umangkop upang ganap na masakop ang naval battle. Hindi lamang iyon, kailangan nilang manalo laban sa isang mas malaking hukbo sa kanilang kakulangan sa bilang. Para doon seryosong nagsasaliksik si Sam ng isang barko at isang bagong puppet. Sa pagkakataong ito, ang puppet ay labis na naiiba at sinusubukan niyang lumikha ng isang bagay na inspirasyon ng ilang fantasy movie pabalik sa kanyang mundo. Bagaman hindi makakamit ang ganap na kakayahan ng fantasy movie na iyon, at hindi niya ginusto iyon, sinusubukan niya ang kanyang makakaya sa isang ito. Ang gusto lamang niyang gawin ay hayaan ang puppet na ito na tulungan ang mga taong ito na gumalaw ng mas madali sa tubig at marahil ay suportahan sila sa mga pag-atake. Siya ay nasa patuloy na pananaliksik. Ang pagsasanay ng mga mag-aaral ay nagpapatuloy rin. Lumipas ang mga araw sa sitwasyon na ganito pa rin at sa wakas ay natapos ang buwan na iyon. Gustong gawin ni Sam ang susunod na hakbang pagkaraan ng 15 araw. 6 na buwan na lamang ang natitira sa taong ito. Nangangahulugan ito, mayroon lamang 2.5 taon na panahon para sa susunod na palasyo ng pamana at kailangan niyang humanap ng paraan upang makuha ang natitirang 4 na kahon bago iyon. Sa panahong ito, halos tapos na ang pagtatayo ng 20 tore sa imperyo ng Adrian. Ang paglalakbay para doon ay hindi eksaktong makinis, sa halip na katagpo sila ng ilang mga paghihirap at isa sa kanila ay ang Artisan Tower. Nahulog sila sa ilalim ng radar ng asosasyon pagkatapos ng kanilang patuloy na paggalaw. Sa una, binabaliwala sila dahil sa mga parke na muling itinatayo, ngunit sa pagtatapos ng buwan na ito ang konstruksyon ay nasa huling yugto na at kamakailan ay nagpadala sila ng ilang arkitektura artisan upang kunin ang mga arkitekto na ito upang sumali sa asosasyon at hanapin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ngunit ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay nagbigay lamang sa kanila ng mga negatibong resulta, ngunit hindi sila gumawa ng anumang malalaking hakbang dahil nasasangkot na sila sa isang malaking proyekto. Kaya, sa kasalukuyan, halos tapos na ang konstruksyon at maitatatag ang komunikasyon sa pagitan ng mga subordinate ni Sam. Sa Arson, 3 lungsod ang natakpan. Lumilipat sina Sir Ona at Philip sa kanilang ika-4 na lungsod. Ang lahat ng mga lungsod na binisita nila ay nagkaroon lamang ng mababang antas ng paglilinang kaysa sa kanila, kaya walang magawa ang mga opisyal. Nang marating nila ang ika-4 na lungsod at simulan ang kanilang negosyo, sa wakas ay nakita nila ang mga resultang gusto nilang makita. Ang opisyal na naging regular sa unang lungsod ay dumating sa tavern sa lungsod na ito. Madilim ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay tila nasa ilalim ng matinding stress. Walang sino man ang mag-iisip na ang lalaking ito ay isang taong opisyal. Kumalma lamang siya pagkatapos niyang inumin ang alak. Bigla siyang nakaisip at lumapit kay Philip. Kapatid, gusto kong pagbutihin ang iyong mga benta. Dahil gusto mong gawin ang alak na ito sa buong imperyo, gusto naming tumulong dahil ako ay isang mahilig sa iyong alak. Matutulungan kitang makuha ang mga koneksyon na kailangan. Ngunit tinanggihan lamang siya ni Philip. Hindi ito ang plano. Hindi bababasa ang yugtong ito ay masyadong maaga. Mayroong isang dahilan kung bakit ang ilang mga opisyal lamang ang naging ganito, kaya hindi sila dapat gumawa ng gayong kasunduan sa sandaling ito. Ngunit sa lalong madaling panahon, mabubuo ang kanilang plano at magagawa nilang gawin ang susunod na hakbang. Kabanata 453. Kinuha ni Sam ang kanyang unang pahinga pagkatapos ng isang buwang panahong ito. Pagkatapos ng susunod na 15 araw, ang araw na gusto niyang gawin ang kanyang susunod na malaking hakbang. Ngunit ngayon, gusto niyang makilala ang isang tao at ginamit niya ang tulong ni Arman para doon. Siya ay walang iba kundi si Arkev mula sa Usaine sect. Isa pang manlalaro tulad niya. Mayroong ilang mga lugar ng pulong kung saan magtitipon ang mga tao ng 6 na pangunahing kapangyarihan paminsan-minsan at nagpunta si Arman doon upang humanap ng paraan upang makipag-ugnayan kay Arkev. Sa ilang kadahilanan, gustong hilahin ni Sam si Arkev sa kanyang panig. Kahit na hindi siya dumating kahit man lang dapat siyang maging neutral. Iyon ay dahil hindi siya maaaring naruroon sa lahat ng mga harapan at ang Arkev guy na ito ay magiging isang banta sa nascent realm cultivation. Hindi siya natatakot sa iba pang mga kandidato, ngunit sa isang ito. Iyon ang dahilan kung bakit niya isinagawa ang pulong.
Nagsuot siya ng kanyang pagbabalat kayo at nagpunta sa Arsen upang makipagkita sa kanya. Umupo siya sa isang pribadong silid ng restaurant. Hindi ko naisip na gusto mo akong makilala at hindi ko mahuhulaan na kaibigan ka ni Arman. Paano mo matitiis ang lalaking iyon? Nagsimulang magsalita si Arkev pagpasok pa lamang niya sa silid. Naghintay si Sam hanggang sa umupo siya at sinabi. Gaano kalakas ang relasyon mo sa Usaine sect? Nagulat si Arkev. Bakit mo tinatanong? Sabihin mo lang sa akin. Ito ay isang sekta at ako ang kanyang disipulo. Iyon lang. Kung gayon umalis ka sa lugar. Ano ang ibig mong sabihin? Sa pagkakataong ito, lalong lumago ang pagkalito. Sa susunod na ilang buwan, ang Yushun sect ay dadaan sa isang malaking pagbabago, mapupunta ka sa malubhang problema kung mananatili ka roon. Mas mabuti kung umalis ka. Bakit kita paniniwalaan? Naging seryoso si Arkev. Hindi mo kailangan. Ang lahat ng magagawa mo ay maglagay ng isang taya. Kung sa tingin mo ay tama ako, dapat mong iwanan ang sekta at kung hindi mo naman matitiis kasama nito. Pumunta lang ako dito para makipag-usap sa iyo dahil sa sinabi ni Sanchez. Hindi magiging mahusay kung patay ka ng mas maaga at dahil madalas tayong magkikita. Gusto ko lang bigyan ka ng babala. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi sinagot ni Sam ang tanong na iyon bagaman, tiningnan lamang niya siya ng kalmado. Siyempre, malalaman niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang gumagawa ng mga pagbabagong iyon. Hindi mo man lang ba maisiwalat ng kaunti? Hindi dapat mailabas ang mga detalye. Ngunit ito ay nauugnay sa mga parke na gustong-gusto ninyo. Ano ang eksaktong ibig mong sabihin? Hindi mo ba maisiwalat ang mga detalye? Bakit, para maging mabait ka at sabihin sa iyong sekta ang lahat ng ito at magsimula ng pangangaso laban sa akin upang makuha ang natitirang mga detalye? Sarkastikong sabi ni Sam. Bakit gagawin iyon ng aking sekta? Tanong ni Arkev na may pagsimangot. Para sa kanya, kung ibinigay sa kanila ni Sam ang mga detalye, gagantimpalaan nila siya, bakit nila gagawin iyon? Wala ako dito para baguhin ang iyong pananaw sa mundo. Wala akong pakialam kung naniniwala ka sa akin o hindi. Naisip ko lang na sayang na mawala ng isang katunggali na tulad mo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nakita ko hanggang ngayon ay hindi gaanong kapansin-pansin. Tulad ng para sa higit pang mga detalye, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ko ibinibigay ang mga ito ay dahil hindi ko gusto ang Usaine sect. Malapit na silang gumawa ng isang bagay na talagang nakakabaliw upang makakuha ng mga kita mula sa mga parking ito. Tiyak na maiintindihan mo kapag dumating ang panahon. Hindi bababasa, tumakas ka sa oras na iyon. Sa gayon, gumawa si Sam ng kanyang hakbang at umalis sa lugar. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay upang talagang hayaan si Arkev na umalis, ngunit ang pangunahing dahilan ay hindi ganap na magkaroon ng isang mahusay na katunggali. Siyempre, interesado si Sam sa kanyang mga kakayahan at gusto niya siyang makuha sa kanyang panig. Ngunit nang dumating siya rito, nagbago ang kanyang isip. Naramdaman niya na hindi ito ang tamang oras para gawin ito. Kung direktang sinubukan niyang i-recruit ang lalaking ito at nakuha ng lalaking ito ang kinakailangang impormasyon at ipinagbili siya, kung gayon magkakaroon ng problema. Lalala ang sitwasyon bago pa man handa si Sam. Gusto niyang makita kung paano kikilos si Arkev. Kung talagang magiging manlalaro lamang siya, kung gayon ayos lang, makakagawa si Sam ng isang kaibigan, ngunit kung siya ay masyadong nakakabit sa Usaine sect, kung gayon haharapin niya ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang manlalaro ay magkakaroon ng masyadong mataas na potensyal upang gawin siyang isang arch-enemy. Magiging ligtas si Sam, ngunit paano ang iba? Pagkatapos ng operasyong ito, magkakaroon siya ng sarili niyang domain na masyadong malaki at ginagawa itong isang madaling target. Kaya, kung lubos na nakakabit si Arkev sa sekta, maaari rin niyang alagaan siya ng mas maaga. Pagkatapos umalis ni Sam, bumalik siya sa banal na dimensyon upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. At pagkaraan ng 15 minuto, dapat gawin ang susunod na hakbang. Ang isang ito ay isang malaking hakbang sa kahulugan ng kaguluhan na ay dudulot nito, ngunit kung titingnan ng isa ang aktwal na pagpapatupad ito ay talagang isang maliit na hakbang. Ang isang ito ay muling kinasasangkutan ng mga koponan na ipinadala sa iba pang mga imperyo at ang mga parke. Sa araw na ito, muling nagsimulang sumabog ang iba't ibang mga parke. Bagaman hindi kasing tindi ang pinsala at hindi lahat ng mga parke ay nasira, ang sitwasyon ay hindi eksaktong perpekto sa lahat. Ngunit may iba pang nangyari sa Arsen. Isa sa mga parke na mas malapit sa Imperial Capital ay hindi lamang nakatanggap ng anumang pinsala kundi biglang na-activate. Ginawa nitong masindak ang mga tao. Tulad ng para sa ilang iba pang mga parke na nasira, ang mga ito ay mababaw. Ginawa nito ang atensyon ng lahat ng mas mataas na opisyal sa mga pangunahing kapangyarihan at pangunahing asosasyon na tumingin sa kanilang paraan. Ang Usaine sect ay biglang naging target muli.
Ang unang pagsabog ay kaina-hinala na. Ngunit ngayon, kailangan nilang harapin muli ang sitwasyong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kasing dali ng pagwawalang bahala. Dahil karamihan sa mga tao kabilang ang mga tagapamahala ng parke na kasangkot sa konstruksyon ay mula sa Usaine sect mismo. Sumali sila sa mga asosasyon upang makakuha ng higit pang kapangyarihan at hindi lamang kayang huminto ng asosasyon sa pagsasabing hindi nila tatanggapin ang mga ito. Dahil ang Usaine sect ay isa sa pinakamalaking supplier ng mga metal sa kanila at mayroon silang ilang malaking pamana sa mga larangang ito. Kaya, nag-aalala sila na iaanunsyo ng Usaine sect ang sarili nitong mga asosasyon. Iyon ang dahilan kung bakit pinapayagan nilang pumasok ang mga taong ito at pinananatili sila sa ilalim ng kanilang panunood. Kahit na ganoon, ang mga taong ito ay karaniwang itatalaga sa mga lugar sa ilalim ng Usaine sect at ang parehong bagay ay inulit sa pagtatalaga ng mga artisan, formation master, at inscription master. Muli, nangyari ang pulong. Kailangan namin ng isang tamang paliwanag kung bakit muling sumabog ang mga parke. Sa pagkakataong ito, ang nagsalita ay ang pinuno ng Thunder God Temple. Hindi pa rin sila gaanong nagsalita tungkol sa aktibong parke ng Usaine sect. Pareho sa dati, nangyari ang banggaan ng enerhiya dahil sa hindi wastong paghawak. Sabi ng pinuno ng Pormasayon sa isang mahinang boses. Wala akong pakialam sa dahilan, ngunit gusto ko ang dahilan kung bakit nangyari muli ang parehong pagkakamali. Nakikipaglaro ba kayo sa amin o isa itong tukana upang hadlangan ang aming pag-unlad na may nakatagong motibo? Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa pinuno ng Usaine sect. Tiningnan siya ng huli na may malamig na tingin at sumagot. Dapat kang managot sa iyong sinasabi. Ano ang ipinapahiwatig mo? Tiningnan siya ng pinuno ng Thunder God Temple at sinabi. Bakit ka labis na nahihirapan? Hindi ko sinabi ang iyong pangalan, hindi ba? Halos parang masyado kang sabik na ipagtanggol ang iyong sarili. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig sa parehong oras. Napagtanto ng pinuno ng Usaine sect kung ano ang nangyari. Tiningnan din siya ng natitira ng may kakaibang titig. Tiningnan naman ng pinuno ng Thunder God Temple ang tatlong pinuno ng asosasyon at sinabi. Ayokong tanungin kayong muli. Bibigyan ko kayo ng 15 araw at gusto kong i-activate ang mga Pormasayon sa panahong iyon. Ang Pormasayon ng Usaine sect ay aktibo na ngayon at ayokong gumawa pa ng anumang pagpapalagay. Sa 15 araw, kung hindi ninyo ito magawa, kung gayon huwag ninyong sisihin kami sa pag-aakala na ang tatlong asosasyon at ang Usaine sect ay nakikipagsabuatan sa isa't isa at sinusubukang kunin ang aming mga mapagkukunan. Halos isang taon na at hindi pa namin nakikita ang anumang malaking resulta mula sa proyektong ito. Dahil lumitaw ang una, kung gayon dapat mayroong mga susunod na dumating. Kung hindi ninyo ito gagawin, mananagot kayo sa lahat ng 4 na pangunahing kapangyarihan. Sinabi niya ang lahat ng ito sa tatlong pinuno ng asosasyon. Naging itim ang mukha ni Old Tree at itinuro niya ang kanyang daliri sa kanya at sumigaw. Old Thunder, sobra ka nang gumagawa ng kalokohan. Ano ang tono at mga paratang na iyon? Sa tingin mo ba ay maaari mo akong kausapin ng ganyan? Ako ang pinuno ng isang asosasyon, naririnig mo ba ako? Biglang dinagdagan ni Old Thunder ang kanyang aura at isang electric arc ang pumutok sa paligid niya. Old 3, tila nakalimutan mo kung sino ang kinakausap mo. Hindi mo ba naalala ang pang-aalipuste na natanggap mo noong nakaraang beses na itinuro mo ang iyong daliri sa akin? Biglang natahimik si Old 3 at nagsimula siyang magpawis. Patuloy si Old Thunder. Sinasabi ko sa inyo na harapin ito. Kung makakita pa ako ng anumang kaina-hinalang bagay, kung gayon hindi ito magiging isang pulong sa isang silid. Sa gayon, umalis siya sa lugar. Kabanata 453. Kinuha ni Sam ang kanyang unang pahinga pagkatapos ng isang buwang panahong ito. Pagkatapos ng susunod na 15 araw, ang araw na gusto niyang gawin ang kanyang susunod na malaking hakbang. Ngunit ngayon, gusto niyang makilala ang isang tao at ginamit niya ang tulong ni Arman para doon. Siya ay walang iba kundi si Arkev mula sa Usaine sect. Isa pang manlalaro tulad niya. Mayroong ilang mga lugar ng pulong kung saan magtitipon ang mga tao ng 6 na pangunahing kapangyarihan paminsan-minsan at nagpunta si Arman doon upang humanap ng paraan upang makipag-ugnayan kay Arkev. Sa ilang kadahilanan, gustong hilahin ni Sam si Arkev sa kanyang panig. Kahit na hindi siya dumating kahit man lang dapat siyang maging neutral. Iyon ay dahil hindi siya maaaring naruroon sa lahat ng mga harapan at ang Arkev guy na ito ay magiging isang banta sa nascent realm cultivation. Hindi siya natatakot sa iba pang mga kandidato, ngunit sa isang ito. Iyon ang dahilan kung bakit niya isinagawa ang pulong. Nagsuot siya ng kanyang pagbabalat kayo at nagpunta sa Arsen upang makipagkita sa kanya. Umupo siya sa isang pribadong silid ng restaurant. Hindi ko naisip na gusto mo akong makilala at hindi ko mahuhulaan na kaibigan ka ni Arman.
Paano mo matitiis ang lalaking iyon? Nagsimulang magsalita si Arkev pagpasok pa lamang niya sa silid. Naghintay si Sam hanggang sa umupo siya at sinabi, "Gaano kalakas ang relasyon mo sa Usaine sect?" Nagulat si Arkev. "Bakit mo tinatanong? Sabihin mo lang sa akin. Ito ay isang sekta at ako ang kanyang disipulo. Iyon lang. Kung gayon umalis ka sa lugar. Ano ang ibig mong sabihin?" Sa pagkakataong ito, lalong lumago ang pagkalito. Sa susunod na ilang buwan, ang Yushun sect ay dadaan sa isang malaking pagbabago, mapupunta ka sa malubhang problema kung mananatili ka roon. Mas mabuti kung umalis ka. Bakit kita paniniwalaan? Naging seryoso si Arkev. Hindi mo kailangan. Ang lahat ng magagawa mo ay maglagay ng isang taya. Kung sa tingin mo ay tama ako, dapat mong iwanan ang sekta at kung hindi mo naman matitiis kasama nito. Pumunta lang ako dito para makipag-usap sa iyo dahil sa sinabi ni Sanchez. Hindi magiging mahusay kung patay ka ng mas maaga at dahil madalas tayong magkikita. Gusto ko lang bigyan ka ng babala. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi sinagot ni Sam ang tanong na iyon bagaman, tiningnan lamang niya siya ng kalmado. Siyempre, malalaman niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang gumagawa ng mga pagbabagong iyon. Hindi mo man lang ba maisiwalat ng kaunti? Hindi dapat mailabas ang mga detalye. Ngunit ito ay nauugnay sa mga parke na gustong-gusto ninyo. Ano ang eksaktong ibig mong sabihin? Hindi mo ba maisiwalat ang mga detalye? Bakit, para maging mabait ka at sabihin sa iyong sekta ang lahat ng ito at magsimula ng pangangaso laban sa akin upang makuha ang natitirang mga detalye? Sarkastikong sabi ni Sam. Bakit gagawin iyon ng aking sekta? Tanong ni Arkev na may pagsimangot. Para sa kanya, kung ibinigay sa kanila ni Sam ang mga detalye, gagantimpalaan nila siya, bakit nila gagawin iyon? Wala ako dito para baguhin ang iyong pananaw sa mundo. Wala akong pakialam kung naniniwala ka sa akin o hindi. Naisip ko lang na sayang na mawala ng isang katunggali na tulad mo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nakita ko hanggang ngayon ay hindi gaanong kapansin-pansin. Tulad ng para sa higit pang mga detalye, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ko ibinibigay ang mga ito ay dahil hindi ko gusto ang Usaine sect. Malapit na silang gumawa ng isang bagay na talagang nakakabaliw upang makakuha ng mga kita mula sa mga parking ito. Tiyak na maiintindihan mo kapag dumating ang panahon. Hindi bababasa, tumakas ka sa oras na iyon. Sa gayon, gumawa si Sam ng kanyang hakbang at umalis sa lugar. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay upang talagang hayaan si Arkev na umalis, ngunit ang pangunahing dahilan ay hindi ganap na magkaroon ng isang mahusay na katunggali. Siyempre, interesado si Sam sa kanyang mga kakayahan at gusto niya siyang makuha sa kanyang panig. Ngunit nang dumating siya rito, nagbago ang kanyang isip. Naramdaman niya na hindi ito ang tamang oras para gawin ito. Kung direktang sinubukan niyang i-recruit ang lalaking ito at nakuha ng lalaking ito ang kinakailangang impormasyon at ipinagbili siya, kung gayon magkakaroon ng problema. Lalala ang sitwasyon bago pa man handa si Sam. Gusto niyang makita kung paano kikilos si Arkev. Kung talagang magiging manlalaro lamang siya, kung gayon ayos lang, makakagawa si Sam ng isang kaibigan, ngunit kung siya ay masyadong nakakabit sa Usaine sect, kung gayon haharapin niya ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang manlalaro ay magkakaroon ng masyadong mataas na potensyal upang gawin siyang isang arch-enemy. Magiging ligtas si Sam, ngunit paano ang iba? Pagkatapos ng operasyong ito, magkakaroon siya ng sarili niyang domain na masyadong malaki at ginagawa itong isang madaling target. Kaya, kung lubos na nakakabit si Arkev sa sekta, maaari rin niyang alagaan siya ng mas maaga. Pagkatapos umalis ni Sam, bumalik siya sa banal na dimensyon upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. At pagkaraan ng 15 minuto, dapat gawin ang susunod na hakbang. Ang isang ito ay isang malaking hakbang sa kahulugan ng kaguluhan na ay dudulot nito, ngunit kung titingnan ng isa ang aktwal na pagpapatupad ito ay talagang isang maliit na hakbang. Ang isang ito ay muling kinasasangkutan ng mga koponan na ipinadala sa iba pang mga imperyo at ang mga parke. Sa araw na ito, muling nagsimulang sumabog ang iba't ibang mga parke. Bagaman hindi kasing tindi ang pinsala at hindi lahat ng mga parke ay nasira, ang sitwasyon ay hindi eksaktong perpekto sa lahat. Ngunit may iba pang nangyari sa Arsen. Isa sa mga parke na mas malapit sa Imperial Capital ay hindi lamang nakatanggap ng anumang pinsala kundi biglang na-activate. Ginawa nitong masindak ang mga tao. Tulad ng para sa ilang iba pang mga parke na nasira, ang mga ito ay mababaw. Ginawa nito ang atensyon ng lahat ng mas mataas na opisyal sa mga pangunahing kapangyarihan at pangunahing asosasyon na tumingin sa kanilang paraan. Ang Usaine sect ay biglang naging target muli. Ang unang pagsabog ay kaina-hinala na. Ngunit ngayon, kailangan nilang harapin muli ang sitwasyong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kasing dali ng pagwawalang bahala.
Dahil karamihan sa mga tao kabilang ang mga tagapamahala ng parke na kasangkot sa konstruksyon ay mula sa Usaine sect mismo. Sumali sila sa mga asosasyon upang makakuha ng higit pang kapangyarihan at hindi lamang kayang huminto ng asosasyon sa pagsasabing hindi nila tatanggapin ang mga ito. Dahil ang Usaine sect ay isa sa pinakamalaking supplier ng mga metal sa kanila at mayroon silang ilang malaking pamana sa mga larangang ito. Kaya, nag-aalala sila na iaanunsyo ng Usaine sect ang sarili nitong mga asosasyon. Iyon ang dahilan kung bakit pinapayagan nilang pumasok ang mga taong ito at pinananatili sila sa ilalim ng kanilang panunood. Kahit na ganoon, ang mga taong ito ay karaniwang itatalaga sa mga lugar sa ilalim ng Usaine sect at ang parehong bagay ay inulit sa pagtatalaga ng mga artisan, formation master, at inscription master. Muli, nangyari ang pulong. Kailangan namin ng isang tamang paliwanag kung bakit muling sumabog ang mga parke. Sa pagkakataong ito, ang nagsalita ay ang pinuno ng Thunder God Temple. Hindi pa rin sila gaanong nagsalita tungkol sa aktibong parke ng Usaine sect. Pareho sa dati, nangyari ang banggaan ng enerhiya dahil sa hindi wastong paghawak. Sabi ng pinuno ng Pormasayon sa isang mahinang boses. Wala akong pakialam sa dahilan, ngunit gusto ko ang dahilan kung bakit nangyari muli ang parehong pagkakamali. Nakikipaglaro ba kayo sa amin o isa itong tukana upang hadlangan ang aming pag-unlad na may nakatagong motibo? Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa pinuno ng Usaine sect. Tiningnan siya ng huli na may malamig na tingin at sumagot. Dapat kang managot sa iyong sinasabi. Ano ang ipinapahiwatig mo? Tiningnan siya ng pinuno ng Thunder God Temple at sinabi. Bakit ka labis na nahihirapan? Hindi ko sinabi ang iyong pangalan, hindi ba? Halos parang masyado kang sabik na ipagtanggol ang iyong sarili. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig sa parehong oras. Napagtanto ng pinuno ng Usaine sect kung ano ang nangyari. Tiningnan din siya ng natitira ng may kakaibang titig. Tiningnan naman ng pinuno ng Thunder God Temple ang tatlong pinuno ng asosasyon at sinabi. Ayokong tanungin kayong muli. Bibigyan ko kayo ng 15 araw at gusto kong i-activate ang mga Pormasayon sa panahong iyon. Ang Pormasayon ng Usaine sect ay aktibo na ngayon at ayokong gumawa pa ng anumang pagpapalagay. Sa 15 araw, kung hindi ninyo ito magawa, kung gayon huwag ninyong sisihin kami sa pag-aakala na ang tatlong asosasyon at ang Usaine sect ay nakikipagsabuatan sa isa't isa at sinusubukang kunin ang aming mga mapagkukunan. Halos isang taon na at hindi pa namin nakikita ang anumang malaking resulta mula sa proyektong ito. Dahil lumitaw ang una, kung gayon dapat mayroong mga susunod na dumating. Kung hindi ninyo ito gagawin, mananagot kayo sa lahat ng apat na pangunahing kapangyarihan. Sinabi niya ang lahat ng ito sa tatlong pinuno ng asosasyon. Naging itim ang mukha ni Old Tree at itinuro niya ang kanyang daliri sa kanya at sumigaw. Old Thunder, sobra ka nang gumagawa ng kalokohan. Ano ang tono at mga paratang na iyon? Sa tingin mo ba ay maaari mo akong kausapin ng ganyan? Ako ang pinuno ng isang asosasyon, naririnig mo ba ako? Biglang dinagdagan ni Old Thunder ang kanyang aura at isang electric arc ang pumutok sa paligid niya. Old 3, tila nakalimutan mo kung sino ang kinakausap mo. Hindi mo ba naalala ang pang-aalipuste na natanggap mo noong nakaraang beses na itinuro mo ang iyong daliri sa akin? Biglang natahimik si Old 3 at nagsimula siyang magpawis. Patuloy si Old Thunder. Sinasabi ko sa inyo na harapin ito. Kung makakita pa ako ng anumang kahinahinalang bagay, kung gayon hindi ito magiging isang pulong sa isang silid. Sa gayon, umalis siya sa lugar. Kabanata 454. Ang babala ni Old Thunder ay tumunog ng ilang kampana sa isipan ng tatlong pinuno ng asosasyon. Partikular na pagkatapos niyang banggitin ang insidente ng pananakit niya kay Old 3. Sa katunayan, hindi iyon pagkatapos nilang maabot ang consummate realm cultivation, sa halip noong sila ay transcendent stage cultivator pa rin. Ang kasalukuyang mga pinuno ng pamilya ay mas bata kaysa sa tatlong pinuno ng asosasyon. Ngunit walang pagkakaiba ng isang henerasyon. Kung kailangang ilagay ito sa mga salita, halos parang kalahating henerasyon. Ngunit tulad ng lahat, ang mga matandang lalaking ito ay nahuli ng mga pinuno ng pamilya pagkatapos nilang huminto sa kanilang paglilinang. Ngunit naalala pa rin nila ang mga araw noong si Old Thunder ay naghahari pa rin. Mababa lamang sa halimaw na henyo sa Beast Faction. Pagkatapos ng napakaraming taon, talagang nakalimutan nila ang mapapait na araw ng nakaraan at nalasing sa kanilang autoridad. Ngayon sa babala, napilitan silang bumalik sa kanilang mga ulirat. Tiningnan din nila ang pinuno ng Usaine sect, na siyang natitira maliban sa tatlo sa kanila. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagalit na tanong ni Old 3. Ayaw niyang gawin ito, ngunit napilitan siyang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang beses ay isang pagkakataon, ngunit ang dalawang beses, tiyak na hindi.
Kahit na mayroon siyang ilang mga hinala dito. Old 3, huwag mo akong pangahasang akusahan. Sa tingin mo ba ay bababa ako ng ganoon kababa para sa ilang kita? Umismit si Old 3 sa sagot na ito, alam nila sa kanilang sarili kung gaano sila kababa upang makuha ang gusto nila. Walang silbi na umarte ng buong kapangyarihan sa harap nila. Nag-isip siya sandali at sinabi, ibinigay ko sa iyo ang mukha at hinayaang pumasok ang iyong mga tao sa asosasyon ng walang anumang bias, ngunit kung hindi mo talaga pinahahalagahan ito at pahirapan kami, walang paraan na mapapayagan namin ito. Mas mabuting ibuhos mo ang mga butil tungkol sa paraan ng pag-activate ng parke. Naramdaman ng pinuno ng Usaine sect na gustong sampilan ang matandang lalaki. Ano ang ibig mong sabihin doon? Sa tingin mo ba ay itatago ko ang isang bagay tulad ng paraan ng pag-activate? Kung may alam ako tungkol dito, naibigay ko na ito. Patawa ang tatlong pinuno ng asosasyon dito. Walang naniniwala sa kanya. Kung gayon bakit na-activate ang Porma Sayon? Sabihin mo lang sa amin kung ano ang gusto mo. Kung makatwiran, maaari naming isaalang-alang ito bilang isang gantimpala para sa tagumpay ng paraan ng pag-activate. Sabi ng isa sa kanila ng malamig. Natigilan ang pinuno ng Usaine sect. Talagang wala akong alam na anumang paraan. Hindi nga namin alam kung paano na-activate ang parke. Maaaring ito ay isang aksidente. Tama na ang Inscription Association head nito at sinabi. Sa tingin mo ba ay tanga ang lahat? Huwag kang masyadong sakim at ibuhos mo. Sinabi na namin na maibibigay namin sa iyo kung makatwiran ang halaga. Maaari ka bang tumalon sa mga negosasyon? Malinaw, naisip niya na sinusubukan ng lalaking ito na magpahirap upang makuha at makakuha ng higit pang mga mapagkukunan, sa madaling salita siya ay sakam. Hindi bababasa, sa kanilang mga opinyon. Talagang hindi ko alam. Kung gayon paano mo maipapaliwanag kung paano na-activate ang pormasyong iyon? Siguro ito ay isang aksidente. Ngunit naramdaman niyang tanga siya pagkatapos sabihin iyon. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong komplikadong network ng mga Porma Sayon at kung ang lahat ng naisip niya ay kailangan lamang nito ng isang aksidente upang i-activate, kung gayon maaari ring buwagin ng mga asosasyon. Bigla, mayroong isang katahimikan sa hangin at sa wakas ay sinabi ng pinuno ng sekta. Bakit ninyo ako pinaghihinalaan lamang? Ang herb garden ay walang anumang mga pinsala. Bakit hindi ninyo sila paghinalaan? Paghihinalaan sila para sa ano? Para sa hindi man lang sinusubukang i-activate ang mga Porma Sayon. Ang natitirang bahagi ng mga pangunahing kapangyarihan kabilang ka ay hindi makapaghintay na i-activate ang mga Porma Sayon dahil mayroon kayong ilang mga plano sa likod niyan. Gusto ninyong makakuha ng ilang kredito mula dito at makakuha ng ilang benepisyo para sa inyong sarili. Ngunit iba ang herb garden. Wala silang anumang anyo ng mga benepisyo para sa kanilang sarili sa pagkuha nito at ayaw pa nilang magdusa ng anumang pagkalugi. Sa katunayan, sinusubukan nilang muling itatag ang Pharmaceutical Association. Sa tingin mo ba ay sapat na silang tanga upang guluhin kayo? Sa tingin ko, marahil sinusubukan nilang ilagay ako at kayo sa sitwasyong ito, upang mapahina nila ang mga partido at subukang itatag sa bandang huli. Upang hindi sila magkaroon ng labis na presyon mula sa iba. Espekulasyon ng pinuno ng Usaine sect. Ngunit ayaw itong marinig ng tatlong pinuno. Huwag kang magsabog ng putik sa iba. Sa tingin mo ba ay kasing daya mo ang pinuno ng garden? Kung gayon maaari pang ang sisam ito. Siya dapat ito. Maaaring sinusubukan niyang sirain ang aming alyansa sa pamamagitan ng paglalaro ng mga trick na ito. Sinusubukan ng pinuno ng sekta ang kanyang makakaya upang ilabas ang kanyang sarili sa sitwasyong ito at hindi siya nag-atubiling mag-isip anuman ang gaano kalayong marating ang mga bagay. Sa pagkakataong ito, bagaman tama siya, walang paraan na maniniwala ang mga pinuno dito. Napagpasyahan pa nga nila na sinusubukan lamang ng lalaking ito na iwasan ang sisi at ituro ang mga daliri sa iba. May lakas ka pang ang sabihin na ginawa ito ni Sam. Ang lalaking iyon ay maaaring may ilang mga trick, ngunit sa karamihan ay maaari niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya makakalabas sa lungsod na iyon sa sandaling ito. Aminin mo ang iyong sariling mga aksyon. Binibigyan ka namin ng isang linggong panahon at ibibigay mo ang impormasyong iyon. Sa gayon, umalis ang tatlong pinuno sa lugar at hindi alam ng lalaking iyon kung ano ang gagawin at kung paano tutugon. Malungkot siyang bumalik at sa panahong iyon ang lahat ng mga tagapamahala ay nasa Imperial Capital at lahat sila ay nakakagulat na nagtipon sa isang tavern na kamakailan lamang sumikat ang alak. Gusto nilang tikman ang ilan sa sikat na alak na ito bago maghanda para sa mga seryosong bagay. Nagsisilbi sina Sir Ona at Philip ng alak habang iniisip nila ang ginawa ni Sam upang magdulot ng ganito karaming kaguluhan. Sa lahat, alam nila na pina-activate lamang nila ang isang parke na lubos ng walang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, bakit siya magbibigay ng gayong regalo sa mga taong ito?
Kaya, pina-activate nila ang Porma Sion at dumating sa Imperial Capital. Sa kanilang sorpresa, sa loob ng ilang araw, nagsimulang gumalaw ang mga tagapamahala mula sa buong imperyo at dumating sa lungsod na ito. At syempre, ang alak ay ang pinag-uusapan sa bayan sa sandaling dumating sila at tiyak na hindi palalampasan ng mga taong ito at ginawa nitong madali ang trabaho para sa kanila. Nakakuha sila ng ilang piraso at piraso ng balita mula sa kanilang mga talakayan. Nagulat sila, hindi nila inaasahan na ang kanilang maliit na aksyon ay nagawa na ito. Pagkatapos bumalik ng pinuno ng sekta sa kanyang sekta, hindi siya nanatili roon at agad na pumunta sa Arsen. Gusto niyang makipag-usap sa mga tagapamahala at iyon ang dahilan kung bakit sila nagtipon dito. Nagpadala pa nga siya ng mga transcendent level beast upang kunin sila mula sa pinakalabas na mga rehiyon. Labis siyang adamant sa pag-abot sa ilalim nito. Partikular, ang tagapamahala ng parke na na-activate. Isinagawa ang pulong at nasa isang malungkot na kalagayan ang pinuno ng sekta. Ilan sa inyo ang dati nang mula sa Usaine sect? Tanong niya ng malamig at mahigit sa kalahati sa kanila ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Lumabas kayong mga lalaki at maghintay sa susunod na silid. Habang nagsasalita siya nakita niya na ang lalaking tagapamahala ng aktibong parke ay nasa grupo rin. Pagkaalis nila, sinabi niya, ayoko ng anumang impormasyon mula sa inyo, bagaman mababa ang hinala, babantayan ko pa rin kayo. Kung sino man sa inyo ang naging nasa likod ng pag-activate at sinusubukang magdala ng problema sa amin, mas mabuting manalangin kayo na dumating ang mga asosasyon at iligtas kayo mula sa akin. Sa nag-iisang babala na iyon, umalis siya sa lugar at nagpunta sa susunod na silid. Umupo ang tagapamahala ng aktibong parke sa unang hanay at magalang na tiningnan ang pinuno ng sekta. Hindi ka ba talaga kasangkot dito? Hindi mo ba talaga alam kung paano na-activate ang Porma Sion? Tanong ng pinuno ng sekta sa isang mahinang boses. Talagang hindi ko alam sir. Kung gayon paano mo iniisip na na-activate ang Porma Sion na iyon? Kuwait, nagpatuloy ang pulong at sa oras na matapos ito, wala siyang nakuhang anumang impormasyon o anumang mga pahiwatig. Sa hitsura nito, ang lahat ng ito ay talagang isang aksidente. Ang lahat ng mga tagapamahala sa silid ay nakaluhod sa lupa, na hinihingal ng husto, ang kanilang mga ekspresyon ay parang pinakawalan lamang nila ang ilang bundok sa kanilang mga balikat. Sa sandaling ito, habang iniisip ng pinuno ng sekta kung paano haharapin ang sitwasyon, may isang taong tumakbo sa kanya at nagulat. Siya ang emperador ng Arsen. Sir, mayroon kaming problema. Nakatanggap ako ng mensahe na tinatawag ng mga asosasyon ang mga empleyado pabalik, partikular na ang mga taong kabilang sa Usaine sect. Sinasabi nila na inuulit nila ang kanilang mga trabaho at pinapalitan ang posisyon. Malungkot ang pinuno ng sekta. Kung nangyari ito sa anumang ibang oras, masaya siya dahil masakop ng kanyang mga miyembro ng sekta ang isang mas malaking lugar. Ngunit ngayon, hindi siya nakakaramdam ng mabuti. Dahil mawawalan siya ng kontrol sa kanila kung umalis sila sa sandaling ito. Sinusubukan ng asosasyon na isaayos ang mga taong ito, tila sapat na sila, nagpasya silang dagdagan ang presyon sa Usaine sect. Kabanata 455. Habang lumilipis ang mga araw, tapos na ang deadline na ibinigay ng Thunder God Temple. Ngunit hindi nakahanap ang pinuno ng Usaine sect ng anumang bakas sa paraan ng pag-activate. Kaya, ang kaganapan ng pag-activate ng isang parke na dapat maging isang masaya ay naging puot sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan at ang mga pangunahing asosasyon. Ang parehong uri ng pulong ay ginanap sa gitnang kontinente ng isa pang beses at maging sa pagkakataong ito, ang pinuno ng Thunder God Temple, Old Thunder ay hindi nakisali sa pinuno ng Usaine sect. Sa halip, tiningnan niya ang tatlong pinuno ng asosasyon at nagsimulang magsalita. Tapos na ang deadline at hindi pa handa ang mga Porma Sion. Kailangan ko alinman sa isang tamang paliwanag na maaaring bahagyang makakumbinsi sa akin o lahat ng pera na ipinuhunan ko kasama ang interes at higit pa bilang kabayaran para sa pag-aaksaya ng aking oras. Hindi ko alam kung anong opsyon ngunit mayroon kang 5 minuto upang pumili. Mayroon akong parehong mga kondisyon tulad niya. Ako rin. Pareho rin sa akin. Ang mga pinuno ng natitirang tatlong pangunahing kapangyarihan ay nagsabi rin matapos ni Old Thunder. Inaasahan ng mga pinuno ng asosasyon iyon mula sa dalawang iba pang sekta, ngunit hindi nila ito inaasahan mula sa Herb Garden. Medyo inis si Old Tree at sinabi, Garden Head, hindi ka ganap na wala sa hinala. Mas mabuti kung magbigay ka sa amin ng paliwanag bago ka humingi ng kabayaran. May bahagyang ngiti ang Garden Head habang sinabi niya. Simple lang. Hiniling ko sa kanila na huwag mag-eksperimento sa aking mga imperyo. Iyon ay dahil wala akong tiwala sa kanilang mga kakayahan at kung ang ari-arian ay talagang nasira, ayokong maging isa na magbabayad ng mga gastos.
Malaki na ang ipinuhunan ko sa proyektong ito at sinusubukan din naming muling itatag ang Pharmaceutical Association at maging ang mga dating miyembro ng asosasyon na halos nakaligtas ay nasa lugar din namin at sinusubukan namin ang aming makakaya upang subaybayan ang natitirang bahagi ng mga miyembro na may kakayahang mga siwa. Kailangan naming mag-invest ng malaki upang mabawi ang mga gusali, mapagkukunan, bukirin, at marami pang iba sa isla ng asosasyon. Hindi ko kayo tinanong ng mga naunang bahagi ng apat na asosasyon upang mag-ambag at ginagawa ko ang aking bahagi upang buhayin ang Pharmaceutical Association upang makagawa kami ng mga bagong healer ng tuloy-tuloy. Ngunit sa tingin ko ay hindi naaangkop para sa inyong mga tao na ituro ang mga daliri sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagpangyaring magdilim ang kanilang mga mukha. Umismit si Old Thunder at sinabi kay Old Tree. Wala akong buong araw. Hindi ito matiis ni Old Tree at sinabi sa pinuno ng Usaine sect at sumigaw. Mas mabuting sabihin mo na ang pamamaraan ngayon o mahuhuli na ang lahat. Kinaladkad mo na ito ng mahigit pa sa sapat na mga araw. Sinabi ko na wala akong alam tungkol dito. Maniwala ka man o hindi, wala akong ipapaliwanag o ibibigay sa iyo. Ang masasabi ko lamang ay paniwalaan ninyo ito bilang isang aksidente. O kaya naman, mayroon akong espekulasyon at iyon ay ang tatlong asosasyon ay naging sakam lamang kay Old One at gustong agawin ang mundo. Iyon ang dahilan kung bakit ninyo ginagawa ito upang maghasik ng alitan sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan. Nagdulot ito kay Old Thunder at iba pa na sumimangot. Ngayon na naisip nila ang tungkol dito, talagang natagpuan nilang posible ang posibilidad na ito. At mas posible para sa kanila na gawin ito kaysa sa panluloko ng Usaine sect sa lahat ng iba pang mga pangunahing kapangyarihan at asosasyon. Nagsasabi ka ng kalokohan. Sumigaw si Old Four sa tuktok ng kanyang baga. Kung gayon ano ang ginagawa ninyo? Masyadong kaina-hinalang sinusubukan ninyong sisihin kami at paalang-sala ang inyong sarili. Nagsimulang magtalo ang dalawa at nagiging matindi ito. Lalong lumalim ang pagsimangot ni Old Thunder. Ayaw niyang harapin ang kalokohan na ito at sinabi. Tumahimik kayong dalawa. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod ng sabuatan. Ngunit gusto kong ibalik ang aking pera. Kung hindi, makikita ninyo kung ano ang mangyayari. Gawin mo kahit anong gusto mo. Sino ka para pagbantaan? Bulalas ni Old Tree sa galit at nagulat ang iba sa kanya. Labis na madilim ang mukha ni Old Thunder. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi. Tama ang desisyon na ginawa ni Sai. Hindi ko dapat nakisali. Tatlong matandang lalaki, na nabuhay ng higit sa 2 siglo ay hindi man lang masira ang pamamaraan ng isang bata at nagpangyaring mawalan kami ng labis na pera at mapagkukunan. Hindi lamang nito ipinapakita ang kanyang kakayahan, ngunit ang iyong kawalan ng kakayahan ay kasing linaw ng isang araw. Gagawin ko ang gusto ko dahil napakabait mong nagbigay ng pahintulot. Sa gayon, umalis siya. Old Thunder. Tinawag siya ni Old Tree, ngunit umalis siya sa lugar na walang anumang reaksyon. Agad siyang nagsisi. Alam nilang lahat na si Old Thunder ay may ilang uri ng split personality at siya ang pinakamasamang taong inisin. Kung minsan, siya ay magiging tulad ng kaaya-ayang tao na napakadaling pakisamahan at iyon ang taong nakilala ni Sam, ngunit kapag galit siya kung may bumaril sa kanya, partikular na kapag siya ay tama, kung gayon siya ay magiging isang sakit sa puwet. At ang sakit ay hindi masusukat sa anumang bagay. Halos tulad ng pagsuksok ng bulkan sa kanilang puwet. Patuloy itong masusunog at kailangan pa rin nilang mag-alala tungkol sa pagsabog nito at magdulot ng nagwawasak na pinsala na magbubukas sa kanilang mga puwet. Nag-aalala sila na may mangyari sa kanilang subordinate tower sa mga imperyo at gustong makipag-ugnayan sa kanila. Umalis sila sa pulong at lahat ng mga pangunahing kapangyarihan ay umalis sa isang maasim na tala. Ang Beast Faction lamang ang hindi kasama sa away na ito. Sa susunod na 2 araw, ang sitwasyon sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan ay labis pa ring tensyonado. Ang unang bagay na ginawa ni Old Thunder pagkatapos niyang bumalik ay ang putulin ang intercontinental communication sa pagitan ng punong tanggapan ng mga asosasyon at ang mga tore ng mga imperyo sa ilalim ng kontrol ng Thunder God Temple. Hindi siya nagbigay ng anumang mga anunsyo at hindi tumugon sa mga kahilingan ni Old Tree at ang iba pa. Matigas ang ulo niya. Hindi lamang iyon, binisita niya ang 3 tore sa teritoryo ng Thunder God Temple at binigyan sila ng isang mahigpit na babala. Mula ngayon, hindi na kayo bahagi ng mga asosasyon, ang inyong mga propesyon ay wasto pa rin at gagampanan pa rin ninyo ang parehong mga tungkulin na ginawa ninyo dati. Ngunit kailangan ninyong putulin ang mga ugnayan sa mga asosasyon mula ngayon at hindi na kayo mananagot sa kanila. Kayo ay bahagi ng Thunder God Temple at sa ilalim ko lamang maglilingkod. Hindi nagbigay ang kanyang boses ng anumang puwang para sa argumento at siya ay lubhang mahigpit. Naiintindihan nila na gusto man nila o hindi, mapipilitin silang tanggapin ang desisyong ito.
Kaya, maaari lamang nilang lunukan ito at tanggapin ang sitwasyon. Hindi lamang ito pinangyari ni Old Thunder, pinadalhan pa nga niya sila ng isang paunawa sa tatlong asosasyon na pinuputol nila ang mga ugnayan sa kanila. Kumalat ang balita sa lahat ng mga pangunahing kapangyarihan tulad ng isang apoy sa ilang. Malinaw nilang naintindihan na hindi siya nagbibiro. Nang makuha ni Sam ang balitang ito, natigilan din siya. Hindi niya inaasahan na tatlong pangunahing asosasyon ang mga unang nagalit, gusto niyang sirain muna ang Usaine sect. Ngunit tila sapat na tanga ang mga pinuno ng asosasyon upang gawin ang kanilang sarili na mga target ng Thunder God Temple. Hindi ito isang bagay na inaasahan niya, ngunit hindi siya gaanong nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, kaaway niya ang lahat mula noong ninakaw nila ang kanyang mga blueprint. Hindi niya kailangang mag-isip ng labis sa kung anong pagkakasunod-sunod sila sinisira. Sa pagkakita sa aksyon na ito, nagalit din ang mga asosasyon, ngunit hindi nila alam kung paano tutugon, ang tatlo sa kanila tatlong magkakaibang opinyon. Gusto ng isa sa kanila na harapin ang pagsalakay na ito at umatake na lang. Gusto ng isa sa kanila na humingi ng tawad at makipagpayapaan at ang huli ay gustong iwanan lamang ang sitwasyon at tingnan kung paano ito magpapatuloy. Habang sila ay ganito, nakatanggap siya ng isa pang balita at iyon ay mula sa Arson. Nakuha ni na Philip at Sir Ona ang isang piraso ng balita na gumawa rin ng Usaine sect ng ilang marahas na hakbang. Ginawa rin nilang putulin ng kanilang mga tore ang mga ugnayan sa mga asosasyon at gusto pa nga nilang kanselahin ang mga kontrata sa mga asosasyon tungkol sa mga materyales at iba pa. Sila pa nga ay sapat na matapang upang gawin ang anunsyong ito sa kanilang mga imperyo at ipinahayag na ang lahat ng mga empleyado ng mga tore ay hindi na maaaring bumalik sa asosasyon hanggang sa ibalik ng asosasyon ang kanilang mga artisan na itinalaga sa iba't ibang mga lugar. Sa pagkakataong ito, talagang nagalit ang mga asosasyon. Alam nila na sinusubukan ng pinuno ng sekta na dagdagan ang presyon sa mga asosasyon. Bigla nilang naramdaman na lumalabas na sa kamay ang sitwasyon at nagpasya si Old Tree na gumawa ng isang bagay. Siya kasama ang dalawa pang pinuno ay bumisita sa natitirang mga pangunahing kapangyarihan kabilang ang Thunder God Temple at nakipagkita sa mga pinuno maliban sa pinuno ng Usaine sect at ang mga detalye ng mga pulong ay hindi isiniwalat. Ngunit pagkatapos nito, lumabas ang balita na pinutol din nila ang lahat ng mga ugnayan sa Usaine sect at titiyakin na babawiin nila ang lahat ng ibinigay nila sa kanila. Ngunit malubha ang mga kondisyon dahil ang mga asosasyon ang siyang nagsanay sa kanilang mga tao at hindi sila ibabalik muli sa Usaine sect. Kung gusto nilang bawiin ang mga ito, kailangan nilang palitan ang paraan ng pag-activate ng mga parke at kailangan din nilang ibalik ang kanilang mga empleyado kung hindi ay magdedeklara sila ng digmaan. Ang sitwasyong ito ay nagpagulat sa pinuno ng Usaine sect at si Sam na nalaman ang balita ay masaya, ito ang sitwasyong gusto niyang makita. Gusto niyang mapailalim sa presyon ng Usaine sect, upang luwagan nila ang kontrol sa mga imperyo at magagamit niya ang pagkakataong ito upang gawin ang kanyang bagay. Makikita niya kung paano tutugan ang Usaine sect kung karamihan sa kanilang mga miyembro sa mga imperyo ay tatraidorin sila na rin sa kanilang pinakamapanganib na sitwasyon. Kabanata 456. Sa araw na natapos ang deadline ng Thunder God Temple, bumalik din si Sam. Handa na siya sa kanyang mga blueprint at lumabas upang tingnan ang sitwasyon. Sa una, naramdaman niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang mga plano dahil sapat na tanga ang mga pinuno ng asosasyon upang gawing target ang kanilang sarili, ngunit kalaunan nagawa pa rin ng Usaine sect na maging target ng pagkamuhi. Sa katunayan, nakamit niya ang resulta ng mas mabilis kaysa sa inaakala niyang makukuha niya. Naramdaman niya na dapat siyang gumawa ng higit pa at itulak pa sila upang mangyari ito. Ngunit ang pinuno ng sekta ay tila isang numbskull na nagtulala sa sitwasyon mismo. Sa sandaling ito, nagpapasya siya kung ano ang gagawin. Mayroon siyang dalawang set ng mga blueprint sa kamay, ang isa sa kanila ay ang bagong uri ng barko at ang isa pa ay ang pangalawang puppet na may mga function upang suportahan ang mga sundalo sa tubig. Ngunit hindi niya magawa ang mga ito ng sapat na mabilis upang makipagdigma at masangkapan ang lahat ng mga tropa. Pagkatapos ng ilang pag-iisip at pagtingin sa mapa ng lugar sa pagitan ng dalawang imperyo, naramdaman niya na hindi talaga kinakailangan para sa kanya na gawin ito. Ang lugar ng dagat sa pagitan ng dalawang imperyo ay talagang napakaliit at ang digmaan ay hindi magtatagal. Maaaring matindi ang digmaan sa puntong iyon ngunit hindi ito magtatagal sigurado. Kaya, magiging okay pa rin kung hindi marami ang mga barko at tropa. Gayunpaman, kung ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng transportasyon ay talagang ang mga barko, kung gayon kailangan nilang mag-alala tungkol sa sitwasyong ito. Ngunit hindi ito. Maaari niyang ipadala ang mga tropa mula sa space gate ng dahan-dahan. Pagkatapos nito, nagpasya siyang ibigay ang mga puppet blueprint sa pabrika at hayaan silang harapin iyon.
Gagawin niya ang spirit enchantment pagkatapos nilang gawin. Gayunpaman, hindi ito tulad ng ibibigay niya ang mga puppet na ito sa bawat isa sa mga tropa. Ang piling-piling ilang lamang ang pupunta upang kunin ang mga ito. Tulad ng para sa iba, kailangan nilang paghirapan ito. Sa sandaling ito, maging ang mga hukbo ng kanlurang kontinente sa ilalim ng utos ni Ark ay sumasailalim sa pagsasanay at paghahanda upang umatake. Mayroon din siyang naval troop sa ilalim niya. Sasama rin ang mga tropa ni Sam sa kanila at sa katunayan, mapupunta sa harapan ng digmaan. Ngunit walang sino man ang malalaman tungkol dito. Nagpasya si Sam na bumalik sa banal na dimensyon at simulan ang paggawa ng barko. Ngunit bago niya magawa ito, mayroon siyang isa pang maliit na bagay na haharapin. Ito ay isa pang patent. Nakakuha siya ng mensahe na nakabinbin ang isang bagong patent dahil hindi nila alam kung paano haharapin ito. Naramdaman ni Sam na naguguluhan at nag-uusisa sa parehong oras at nagpunta siya sa kanyang opisina upang harapin ito. Nagulat siya sa bagong gawang semento. Bagaman wala itong ibang pagkakatulad sa semento maliban sa lakas ng pagtatali, nagpasya siyang tawagin itong ganoon. Nakipagkita siya sa estudyanteng gumawa nito sa kanyang opisina at kinausap siya. Ang premyong pera para sa semento ay 10 milyong espiritong bato at 10,000 kredito sa paaralan. Ipagkakaloob sa iyo iyon kasama ang iyong dokumento ng patent. Ngunit ang bagay ay, gusto mo bang gumawa ng isang deal sa paaralan at sa organisasyon? Tumango ang estudyante nang hindi nagsasabi ng anuman. Ang kanyang mga mata ay nakasisilaw sa sandaling ito. Siya ay starstruck. Kung gayon, mayroon kaming ilang mga pagpipilian. Gusto mo lamang bang ibenta ang patent o gusto mo ng isang bayad sa royalty? Hindi sumagot ang binata, tiningnan siya ni Sam at umiling. Mayroon akong isang mas mahusay na pagpipilian para sa iyo. Hindi kami magmamalasakit sa pagbebenta ng bayad. Sa sementong ito, maraming pagsisikap ang mababawasan sa proseso ng pagtatayo. Kaya, nabawasan din ang gastos. Sa makatuwid, bibigyan kita ng iba't ibang kontrata sa royalty. Hanggat mayroong isang proyekto sa pagtatayo at ginagamit ang sementong ito upang gawin ang trabaho, kung gayon bibigyan kita ng 2% ng budget ng proyekto sa pagtatayo. Hindi lamang iyon, ang patent ay maaaring manahin sa iyong mga direktang inapo sa dugo o anumang iba pang kahalili na gusto mong ipasa para sa susunod na mga henerasyon. Ngunit ang huli ay nangangailangan ng iyong kalooban at isang saksi. Makukuha rin ng iyong kahalili ang pera pagkatapos mo. Hindi man lang siya nag-isip tungkol dito at agad na tumango ang binata. Binalangkas ni Sam ang patent at nilagdaan ito. Kinuha niya ang espiritual na tatak at ang espiritual na pirma ng enerhiya mula sa binata at ipinadala siya pabalik kasama ang mga gantimpala. Kumalat ang balita at nagdulot ng isa pang kaguluhan sa paaralan. Ngunit hindi nag-abala si Sam dito. Bumalik siya sa banal na dimensyon at pagkatapos ibigay ang bagong blueprint na ito sa pabrika. Kalahati ng produksyon ng mga pabrika ay natigil. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay ay maghanda para sa digmaan. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga kita at iba pa. Gayunpaman, ang kita ay hindi magkakaroon ng masyadong malaking tama sa sandaling ito. Ang mga taong mahusay sa lathe at iba pang mga makina ay nasa sabik tungkol sa bagong proyekto. Bagaman tinatawag itong isang puppet, ang mga bahagi na ginagawa para dito ay hindi nagpangyaring mapagtanto ng mga tao ito bilang isang puppet. Namamangha sila sa bagong disenyo at bagong dimensyon ng mga bagay na kanilang ginagawa. Nagtrabaho rin ang mga manggagawa sa buong oras nang marinig nila na ito ay isang bagay na mahalaga para sa organisasyon. Pagkatapos ng isang linggo, sa wakas ay tumigil na sila sa paggawa. Ngunit gayunpaman, ang mga bahagi na ginawa ay higit pa sa sapat para sa kanila upang gumawa ng higit sa 200 puppet. Nang lumabas si Sam, nagawa lamang niyang gumawa ng 2 barko at nagtrabaho siya sa loob ng 70 araw sa banal na dimensyon upang gawin ito. At karamihan sa oras, hindi man lang siya natulog o nagpahinga. Gumawa siya kasama ang alak na ibinigay sa kanya ng Monkey King. Ngunit kahit na sa ganoong mataas na tensyon na trabaho, nagawa lamang niyang bumuo ng 2 sa kanila. Nanatili siya ng isa pang araw sa loob at nagpatuloy upang tipunin ang mga puppet na inihatid sa kanya. Kailangan din niyang harapin ang inscription at ang espiritual na enchantment ng mga puppet sa parehong oras. Pagkatapos noon, ang susunod na linggo ay ang bagong pagsasanay para sa 200 piling tao na mapupunta sa tubig sa digmaan. Dinala niya sila sa isang lawa at sinimulan ang pagsasanay, sinanay niya silang mismo at lahat sila ay mga gumagamit ng elemento ng tubig, alinman sa mga mage o warrior mage. Nang matapos ang 200 sa kanila sa araw-araw na pagsasanay, nasa kalagitnaan na ng ika-8 buwan ng taon, nagpasya si Sam na gawin ang kanyang susunod na hakbang.
Habang nagtitipon ang mga tropa sa hilagang silangang dagat ng kanlurang kontinente upang simulan ang kanilang paglalakbay patungo sa Adrian sa pangunguna ni Ark, ang mga tropa ni Sam at ilang iba pang piling tao ay pumapasok sa imperyo sa pamamagitan ng Space Gate at dahan-daang kumakalat. Sa pagtatapos ng ika-9 na buwan, napag-isipan ni Sam na sasakupan niya ang imperyo. 2 linggo lamang ang kakailanganin para sa pananakop na ito. Ngunit bago iyon, kailangan niyang gumawa ng iba pa at iyon ay ilihis ang Thunder God Temple mula dito. Kailangan niya silang abalahin at anong mas mahusay na paraan kaysa sa pagpapadala sa kanila ng kanilang mga tropa patungo sa Usaine Sect. Sa linggong iyon, sa Wine Tavern ng Arsen, si Philip lamang ang gumagawa ng serbisyo habang nawala si Sir Ona. At sa nakalipas na linggo, 3 pang parke ang na-activate at nagdulot ito sa natitirang bahagi ng mga pangunahing kapangyarihan at mga asosasyon na maging labis na pag-alit. Nagpadala ang lahat ng mga pangunahing kapangyarihan ng mga paunawa sa Usaine Sect na maglulunsad sila ng digmaan kung hindi nila makuha ang paraan sa loob ng 2 araw. Naihi sa kanyang pantalon ang pinuno ng Usaine Sect. Sinubukan niya ng husto na huwag gawing ganap na pag-alit ang natitirang mga pangunahing kapangyarihan sa kanya at panatilihing neutral sila sa tunggalian sa pagitan ng mga asosasyon at kanila. Ngayon kailangan nilang kunin ang buong init mula sa kanila. Ito ang pinakamasamang senaryo. Nagpapakita ang mga pangunahing kapangyarihan ng isang malaking paggalaw at ang mga hunting area ng gitnang kontinente kung saan nagsasanay ang mga tao mula sa mga pangunahing kapangyarihan ay naging isang pangangaso para sa mga tao ng Usaine Sect. Ang mga disipulo at maging ang mga elder ay pinangangaso at pinapatay. Ganap na tinatanggihan ng iba pang mga pangunahing kapangyarihan ang pulong mula sa pinuno ng Usaine Sect at wala silang magagawa kundi gumanti. Sinimulan nilang gumawa ng mga hakbang laban sa mga tao at ang mga training area ng gitnang kontinente ay ganap na magulo. Nakatuon ang lahat ng mga pangunahing kapangyarihan sa pagkasira sa Usaine Sect. At sa sandaling ito, pinatunog ang mga sungay ng digmaan sa kanlurang kontinente. Nakatayo si Ark sa kanyang buwiter habang pinamunuan niya ang mga barko na puno ng mga tropa mula sa kanlurang kontinente. Ang 2 barko na ginawa ni Sam ay nasa pangunguna ng fleet. Ang 2 barko ay inspirasyon ng mga lumang piratang barkong pandigma na may mga kanyan sa gilid. Ngunit ang buong barko ay gawa sa metal at ang layag ay hindi ang pangunahing pinagkukunan ng paggalaw. Mayroong isang silid sa ilalim ng barko kung saan nagpalitan-palitan ang mga taong ito sa pagsakay sa barko. Kasabay ng pagsisimula ng paglalakbay, nagsimula rin ang mga paggalaw sa imperyo ng Adrian. Gumawa ng kanilang hakbang ang mga mercenary team at hindi lamang sila basta pumunta at nagsimula ng digmaan. Sa halip, sinimulan nilang hamanin ang mga city guard at ang mga tropa ng mga city lord. Kung sila man ay mga duke o marquis, nahihirapan ang bawat pangunahing lungsod at partikular na ang mga dukedom capital. Dahil hinamon ng mga mercenary team ang mga nascent stage cultivator ng dukedom. Hindi direktang makagawa ng anuman ang emperador dahil hindi niya alam ang pukana sa likod nito at naisip lamang na hinahamon sila ng mga ito ng normal. Kabanata 457. Nasa tahimik na kaguluhan ang Adrian. Dahil ang mga mamamayan ay hindi kasangkot dito. Ngunit nahihirapan ang mga autoridad ng Adrian na harapin ang mga mersenaryo. Hinahamon nila ang bawat tao sa ilalim ng autoridad ng imperial sa mga duelo at bawat duelo ay nagtatapos sa ilang malubhang pagkawala para sa mga autoridad. Hindi lahat ng mga mersenaryo ay nagkaroon ng tiyak na mga tagumpay, ngunit nakakuha sila ng mas maraming panalo kaysa sa mga pagkatalo. Nahihirapan ang emperador na manatiling kalmado at nagpadala ng ilang mga mensahe sa kanila. Ito ay isang paanyaya na sumali sa mga tropa at makakuha ng ilang espesyal na pagtrato. Iyon ang naisip ng emperador tungkol dito. Akala niya sinusubukan ng mga taong ito na makuha ang kanyang atensyon. Ngunit wala siyang natanggap na tugon at nakakuha siya ng ilang hindi inaasahang balita. Isang fleet ng mga barko na may mga bandila ng kanlurang kontinente ang paparating sa kanila at nakita sila ng ilang patrol ship. Ang dagat sa pagitan ng 2 imperyo ay napakaliit na natakpan nila ang distansya sa loob ng 2 araw at sa isang araw, aabot na sila sa baybayin. Natakot ang emperador at dahil mas maliit ang Adrian kaysa sa kanlurang kontinente, sa isang transcendent level beast at sa ganap na bilis na gawa niyang maabot ang baybayin sa susunod na gabi at nakita niya si Ark at ang mga tropa na medyo malayo pa sa baybayin na naghihintay doon. Ang mga tropa ng Adrian Empire ay lahat nagtitipon. Ngunit ang mga superior ng mga tropa ay wala sa pinakamahusay na mga kondisyon. Kinakalamnan lamang sila ng mga mersenaryo at ngayon ay bahagya silang nakabawi bago maghanda para sa digmaan. Nang walang anumang anunsyo, alam nila na iyon ay isang digmaan. Pagkatapos ng lahat, darating ba si Ark na may ganito karaming mga barko upang bisitahin at mamasyal? Ark, ano ang ibig mong sabihin dito?
Huwag mong sabihin sa akin, hindi mo ito naiintindihan. Ito ay isang pagsalakay. Sarkastikong sagot ni Ark. Iyon ang tinatanong ko. Bakit ka sumasalakay? Walang anumang masamang dugo sa pagitan namin. Halos wala kaming anumang uri ng koneksyon sa pagitan ng dalawang imperyo. Kailangan ba ng isang emperador ng dahilan upang sumalakay? Ito ay para sa pananakop. Walang iba, walang mas kaunti. Gayunpaman, naniniwala ako na mas mahusay akong pinuno. Kaya, kukunin ko ang lupaing ito dahil ito ang nararapat sa akin. Mula nang kailan ka naging mayabang na ito? Hindi ko maalala na ganito ka sa Thunder God Temple. Hindi sumagot si Ark dito at nagtanong. Gusto mo bang tumalon dito o gusto mo bang magkaroon ng ilang mga hamon? Iiwan ko iyan sa iyo. Tiningnan siya ng emperador ng Adrian na may sama ng loob. Naiintindihan niya na hindi maiiwasan ang digmaan, walang paraan na maaari silang bumalik ngayon. Kaya, tiningnan niya ang dalawang malalaking barkong pandigma sa pangunguna at nagpadala ng dalawang barkong pandigma na may katulad na laki. Hindi masyadong marami ang mga naval troop ni Ark. Iyon ang isang bagay na nagpagulo sa kanya. Saan pa nga niya nakuha ang kumpiyansang iyon ng walang sapat na mga tropa? Ngunit wala siyang pakialam doon. Ang dalawang malalaking metal-ikong barkong pandigma ay isang bagay na hindi niya nakita dati. Kaya, nagpasya siyang subukan ng tubig at nagpadala ng parehong laki na mga barko na may mga tropa. Walang maraming tao sa mga deck ng barkong pandigma. Ang mga naruroon ay kakaunti at sinakop nila ang ilang mga entry point ng deck. Ang mga barkong pandigma na ginawa ni Sam ay may dalawang palapag sa ilalim ng deck. Ang huli ay may pangunahing at mekanismo ng paggalaw na responsable para sa paggalaw ng barko at ang palapag sa itaas nito ay may mga kanyan sa buong lugar. Ang deck ay medyo walang laman at mayroon lamang ilang mga kanyan. Ang mga barko ay may dalawang kanyan bawat isa sa panig ng bow at dalawang kanyan sa panig ng stern at 6 na kanyan sa starboard at 6 sa port side. Nang pumasok ang dalawang malalaking barko sa saklaw ng mga kanyan, ang mga kanyan sa panig ng bow ay nakatutok sa kanila at pinaputok nila. Ang mga impact shell ay gumalaw sa hangin at lumapag sa mga barko bago sumabog sa deck. Ang mga barko ay gawa sa labis na mataas na antas, na nagpahirap upang ganap itong masira. Ngunit mayroong ilang mga bitek dito. Gayunpaman, hindi nagtapos doon ang pinsala. Isang lila na ambon ang nagmula sa impact shell at kumalat sa buong deck sa paligid ng rehiyon ng pagsabog dahil sa pagsabog ng enerhiya. Nagpangyaring magtipon ng lila na ambon at nang mahawakan nito ang mga tripulante, nakaramdam sila ng ilang nasusunog na sakit sa kanilang balat. Noon lamang nila napansin na ang lila na ambon ay dahan-daang nagdedeposito sa anyo ng ilang lila na likido sa deck at ang lugar ay nagsisimulang kinakaing unti-unti. Hindi pa rin sapat upang magdulot ng pinsala sa istruktura. Ilang pinsala lamang sa ibabaw. Ngunit ginawa nitong tumunog ang mga babala sa kanilang isipan. Ipagtanggol laban sa mga shell, huwag hayaan silang umabot sa mga barko. Sumigaw ang commander ng mga barko sa kanyang mga tropa at naghanda ang lahat sa malalayong pag-atake. Mayroong dalawang pangkat ng mga mamamana sa parehong barko. Ang bawat pangkat ay may 5 mamamana. Nagsimula silang umatake sa parehong paraan. Ngunit ang mga pag-ataking ito ay hindi kasing diretso ng mga impact crystal. Wala silang malaking epekto sa deck. Sa halip ay nakatuon sila sa mga taong nasa deck. Ngunit higit sa kalahati ng mga pag-atake ay na-neutralize at ang natitirang kalahati ay nawala ng karamihan sa kanilang kapangyarihan sa pag-atake nang maabot nila ang mga barko. Dahil sa mga forma sayon. Ang mga formation node na ito ay talagang bumuo sa rehas ng barko. Ito ay medyo nababanat at maraming nagagamit. Hindi nito ganap na haharanggan ang mga pag-atake. Sa halip ay pinapahina nito ang enerhiya ng mga pag-atake. Sa ganitong paraan, hindi nito aabsuhin ang pag-atake ng labis at ang pinsala sa forma sayon ay magiging minimum din. Ngunit mayroon itong mga kakulangan at iyon ay kung ang pag-atake ay labis, gaano man katagal ito na pinapahina ng forma sayon, maaabot pa rin nito ang deck. Pagkatapos ng unang nabigong pag-atake, hindi na nakakuha ng isa pang pagkakataon ang mga mamamana na gumawa ng isa pang hakbang. Dahil interesado sila sa pagtatanggol ng barko mula sa mga impact shell. Hindi nila alam kung anong material ito gawa. Ngunit gusto lamang nilang wasakin ito sa hangin. Ngunit ang hindi nila alam ay ang lila na ambon na tumataga sa dagat at kung masyadong malapit ang pagsabog sa barko. Nagdedeposito pa rin ito dito. Sa sandaling ito, muling sumigaw ang commander. Palawakin ang distansya at pumunta sa kanilang mga gilid, panatilihin silang pareho sa gitna. Nagsimulang gumalaw ang mga barko at nang makarating sila sa magkabilang panig, napagtanto nila na nagawa nila ang pinakamalaking pagkakamali. Ginawa silang mapagtanto ng 6 na side cannon na nakagawa sila ng isang masamang paglipat. Hindi nakita ng commander ang mga kanyan dahil nakatago sila mula sa pananaw sa harap.
Nagsimulang magpaputok ng mga kanyen ang mga barko nang walang anumang pag-aatubili. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpigil ang dalawang barko ng Adrian at ganap na isinaaktibo ang mga pormasayon. Ayaw nilang umatras dahil nagtitiwala sila sa kanilang mga kakayahan na atakihin ang barko. Ang mga tropa mula sa dalawang barko ay tumalon sa tubig at ang ilan sa kanila ay nagsimulang tumakbo dito. Makikita ng isa na sinusubukan ng tubig na suportahan ang kanilang mga paa sa halip na ikalat. Ito ang pamamaraan ng Water Elemental Warrior Mage. Bukod doon, gumagalaw din ang Water Elemental Mage sa tubig at makikita ng isa na sinusuportahan sila ng ilang uri ng isda na mga hayop. Sinusubukan nilang lumapit sa mga barkong pandigma, habang sinusubukan ng mga mamamana ang kanilang makakaya upang takpan sila. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na ang lila na ambon na tumatagas sa dagat ay nakakaapekto sa mga hayop na uri ng tubig. Huminto sila sa loob ng ilang segundo, ngunit sapat na ito para sa epekto ng mga impact crystal shell na magdulot ng kalituhan. Gumuho ang pormasayon pagkatapos ng humigit kumulang 10 putok at ang deck ay ganap na nabitak at nagsimulang kinakaing unti-unti. Ngunit biglang tumigil sa pagpapaputok ang mga kanyen at nakita nila ang silid na may hagdan na patungo sa mas mababang mga palapag na binuksan sa mga barkong pandigma at lumalabas ang mga tao. Karamihan sa kanila ay Great Rill Cultivator katulad ng mga taong ipinadala nila. Nakita ng commander ang mga taong dumarating at kiniputan ang kanyang mga mata. Hindi masyadong marami ang mga kalaban na lumabas. 10 lamang sa kanila ang lumabas mula sa bawat barko. 6 sa kanila ay Great Realm Cultivator at 4 sa kanila ay Grand Realm Cultivator. Ang commander ng mga barko ng Adrian ay talagang nascent at ang mga sundalo na sinusubukang maabot ang mga barkong pandigma ay kadalasang mga Great Realm at Grand Realm Cultivator. Naramdaman ng commander na mayroong isang bagay na hindi tama sa bilang ng mga taong dumarating. Ngunit bago niya maisip ito, nakita niya ang 20 sa kanila na tumatalon pababa at bago pa man nila maabot ang tubig kumuha sila ng isang bagay mula sa kanilang spatial storage. Tumalsik ang tubig at pagkatapos itong lumanes, napansin nila na ang 20 sa kanila ay nakatayo sa ilang metalikong bagay na kakaiba ang hugis na parang flatfish. Hindi lamang iyon, ngunit napansin din nila na ang mga sundalo ay nakasuot ng ilang uri ng helmet. Bago nila mapagtanto kung ano ang nangyayari, ang 20 sa kanila ay gumalaw sa kani-kanilang mga direksyon. Nagsimulang gumalaw ang metalikong mga flatfish at nag-surf sila patungo sa kanilang mga kalaban. Kabanata 458. Ang 20 sundalo ay gumalaw sa mga bagay na metal na parang platita. Ito ang bagong manika na ginawa ni Sam. Bagamat sa itsura ay kahawig ng platita, malayo ito sa tunay na platita. Ang buong katawan ay pino at sa harap ay talagang katulad ng platita, ngunit ang likuran ng manika ay medyo mabigat. Ang tubig ay tila bumubuo ng isang jet habang pinapagalaw nito ang manika sa ibabaw ng dagat. Nakita ito ng isang mangkukulam ng tubig na nakasakay sa isang hayop at binigkas ang isang mahika, at ang nakapalibot na tubig ay biglang naging magulong-magulo. Ngunit hindi nag-alala ang sundalo, sa isang kaisip lamang, ang manika ay tumilapon papunta sa himpapawid gamit ang isang jet ng tubig na nagmumula sa ibaba, at matapos maabot ang isang tiyak na taas, tumigil ang jet ng tubig at siya ay lumapag sa normal na ibabaw ng tubig. Sa ilang sandali, patuloy silang umiiwas sa mga pag-atake. Dahil nais nilang masanay dito. Ang mga helmet na kanilang suot ay may takip na salamin para protektahan ang kanilang mga mata. Habang sila ay gumagalaw sa lahat ng dako ng may hindi kapani-paniwalang bilis, ang mga kalaban ay tumigil sa kanilang pagsulong at nagsimulang makipaglaban. Ngayon, ang mga mandirigma ng elemento ng tubig ay nagsisimula na ring gumamit ng mga hayop na uri ng tubig at ginagawa ang lahat para mapahamak ang 20 ito. Ang mga naglilinang sa antas ng dakilang larangan ay nakikipaglaban sa kanilang mga kapantay, habang ang mga naglilinang sa antas ng dakilang kaharian ay ganoon din. Malinaw na mas marami ang mga tropa ng Adrian kaysa sa kanila, ngunit ang labanan ay nananatiling hindi maunawaan kahit bago pa sila umatake. Biglang tumalon papunta sa himpapawid ang isang naglilinang sa antas ng dakilang kaharian na nasa manikang parang platita gamit ang jet ng tubig, at sinimulang ibuhos ang lakas ng mga selula ng lakas na inilagay sa manika patungo sa gilid nito. At biglang may malaking metal na sibat na lumabas mula sa manika patungo sa kalaban. Naiwasan ito ng kalaban, ngunit ang sibat ay tumago sa hayop na kanyang sinasakyan. Isang hayop na uri ng peteng, at hindi tumigil ang sibat doon, dumaan ito sa katawan ng peteng at lumabas sa kabilang dako at lumalim pa sa dagat. Ang naglilinang na nakatayo lamang sa hayop ay nasa himpapawid pa rin dahil sobrang taas ng kanyang pagtalon, at iniisip niyang lumapag gamit ang tubig bilang unan. Ngunit napansin niyang hindi pa tapos ang umaatake na nagpapaputok ng sibat.
Isang napakalaking bala ng tubig ang tumama sa kanila, at ang buong katawan niya ay nawala ng balanse at muntik ng mahulog. Ngunit hindi pa ito tapos, ang umaatake ay nagpapaputok ng isa pang sibat, at tumagos ito sa puso ng kalaban bago ito mahulog sa dagat. Isinara ng umaatake na nasa manika ang kanyang mga mata at lumapag sa dagat habang ang mga tao ay nanunood sa kanyang ginagawa. Nakita nila na ang mga sibat na naglakbay sa dagat matapos tumago sa kanilang mga target ay bumalik habang sila ay gumagamit ng nakapalibot na espiritual na lakas mula sa tubig at muling nakabit sa manika. Doon lamang nila napagtanto na ang mga sibat ay hindi nagmula sa loob ng katawan ng manika kundi mula sa ibaba nito. Hindi nila alam kung paano ito nangyari, ngunit wala silang pakialam tungkol doon. Dahil muli nang kumilos ang tao. At hindi nagtagal ay nagsimula ng mamamatayan ang mga tropang may manikang parang platita. Ang mga kalaban ay namamatay isa-isa. Ang mga tao sa dalawang barko ay nais na magbigay ng proteksyon, ngunit sa sandaling iyon, muli nang pumutok ang mga kanyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mga shell na kristal ang kanilang ibinugo kundi ilang uri ng mga granada na nasusunog, ngunit napakalaki ang sukat. Sa sandaling mahulog sila sa barko, nagsimulang magkaroon ng napakalaking apoy at ang apoy ay lumiwanag na berde. Ito ay isa sa mga bagong lihim ng taong mula sa kagawaran ng parmasyutiko na dalubhasa sa lason. Isang lason na nasusunog na lumilikha ng mga apoy na may lason. Ang mga apoy na ito ay nasusunog ang laman at kahoy tulad ng normal na apoy, ngunit ang epekto ay ganap na naiiba. Ang kahoy ay hindi masusunog paunti-unti, mabubulok din ito ng sabay. Ang epekto sa laman ay ganoon din. Hindi makakasunog ng buo ang apoy sa isang tao sa maikling panahon, ngunit tiyak na magdudulot ito ng paso sa sugat, at kasabay nito, ang sakit ay labis na matindi. Kung ikukumpara sa karaniwan, isipin mo na ang isang normal na unang antas na paso ay may sakit na katumbas ng ikatlong antas na paso kahit sa maliit na bahaging iyon. Iyon ang epekto. Habang nagaganap ang labanan, ang taong lumikha nito ay nakangisi habang tinitingnan ang kanyang imbensyon at umiinom ng alak. Ngunit ang pinakamahalagang epekto nito ay ang laman ay mamumula-mula sa paso at ang pagkabulok ay kumakalat sa lahat ng nakapalibot, depende sa kalubhaan ng sugat. Kung ang isang maliit na bahagi ng balat sa pigi ay masunog, maanitong mabulok ang buong binti sa loob ng isang araw. At bago mangyari iyon, kailangan nilang humanap ng lunas para gamutin ito. At kailangan nito hindi lamang ng swerte kundi marami ring kadalubhasaan sa parehong sining ng apoy at lason. At hindi madaling mawala ang mga apoy kahit na maraming taong gumagamit ng elemento ng tubig ang naruroon. Naging panig na ang labanan, at ikinagitna ito ng emperador ng Adrian. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba niyang maghintay o gumawa ng aksyon at magsimula ng ganap na digmaan? Hindi niya alam. Ang mga tropa ng kontinente ng kanluran ay mas kaunti kumpara sa kanila, at maaaring ito ang mahusay na pagkakataon para harapin sila. Tungkol naman sa dalawang barko at ang mga tao dito. Wala na sila. Tanging ang naglilinang sa antas ng nascent lamang ang nakatakas sa pagpatay. Nabigla ang emperador ng Adrian at nagpasya na maghintay na lamang. Hahawakan niya sila kapag lahat ng kanyang mga tropa ay nakapagtipon-tipon na. Ang mga tropa mula sa buong imperyo ay naglalakbay patungo sa lugar na ito para sa labanan. Dahil mas kaunti ang mga tropa dito, hindi na siya dapat mag-alala kahit papaano. Kaya naman bumalik siya at tumira sa isang pansamantalang tolda. Ngunit lahat ng barko ay handang gumalaw anumang oras. Samantala, nagsimulang kolektahin ng mga tropang may manikang parang platita ang mga katawan ng mga hayop at ang mga singsing na may espasyo ng mga sundalo mula sa madugong tubig. Hindi nila hahayaan na mawala ang mga bagay na ito. Ang lahat ng karne ng hayop ay maibibigay sa organisasyon para sa mga gantimpala, at may ilang mag-aaral na maaaring ipagpalit ito ng mga kredito. Si Sam ay may mga mapagkukunan sa singsing na may espasyo. Maaari nilang ibenta ang mga tabletop sa kagawaran ng parmasyutiko kung hindi nila magagamit. Isang bagay na naging pagka-addict sila mula nang sumali sila sa paaralan, sinusikap nilang makakuha ng gantimpala sa bawat sitwasyon. Kailangan nilang makuha ang maximum na benepisyo anuman ang mangyari. Hindi nila dapat mawalan ng anumang uri ng kita na makukuha nila mula sa mga sitwasyong ganito. Matapos iyon, walang gumalaw sa dalawang panig maliban sa dalawang barkong pandigma. Bumuo sila ng hadlang habang ang kanang bahagi ng barko ay nakaharap sa mga barko ng kalaban at ang mga kanyen ay nakatutok sa kanila, handang pumutok anumang oras. Ngunit hindi sila pumutok. Parang isang hakbang sa pagtatanggol ito. Maaari lamang silang kumilos kapag sila ay inatake. Dahan daw ang lumipas ang oras. Sa gabi, kahit sa sandaling iyon, ganap na tensyonado ang kapaligiran.
Sa sandaling iyon, hindi alam ng mga tropa ng Adrian na may isang pintuan na bumukas sa likurang bahagi ng silid ng canyon at nagsimulang tumalon sa dagat ang mga sundalo. Ang kalahati ng mga tropang may manikang parang platita ay pumasok sa dagat ng walang ingay. Ngunit hindi sila lumutang. Sa halip, kinuha nila ang bagong uri ng kagamitan para makahinga na hindi kabilang ang maskara, isinuot ito, at pagkatapos ay binago ang kanilang posisyon sa pagtayo. Inilatag nila ang kanilang mga paa patungo sa pinakamalayong dulo at isinara ang kanilang mga mata habang pinindot ang isang bagay. Biglang may mga metal na pangkabit na lumabas mula sa mga dulo at tumakip sa kanilang mga paa at ikinabit ito ng magkasama. Pagkatapos ay bumagsak pasulong ang mga katawan ng mga naglilinang habang ang kanilang dibdib at tiyan ay tumapat sa ibabaw ng manika at ang kanilang mga kamay ay inilagay sa harap na dulo. Pagkatapos ay may nangyaring pagbabago na parang mahika habang ang mga bahagi ng manika ay gumalaw. May mga cable tulad ng mga extension cord na puno ng tensyon na lumitaw na parang mga kamay at paa na kumakalat kasama nila. Ang mga kordon ng tensyon ay eksaktong sumusunod sa mga paa at kamay at ang mga kamay at paa ay hawak ng mga pangkabit ng manika. Ang natitirang bahagi ng katawan ng manika na gawa sa metal ay ikinabit sa katawan habang ito ay kinakabit ng mga pangkabit. May isang pabilog na butas sa katawang iyon at iyon ang jet ng tubig na nagpapahintulot sa kanila na gumalaw pataas o mapanatili ang isang tiyak na antas sa dagat. Kahit na ang mga pangkabit sa paligid ng mga kamay at paa ay may mas maliliit na jet na may pananagutan para sa paggalaw pasulong sa paraang pag-surf ng manika. Sa likurang bahagi ng mga kamay, makikita ang mga sibat na nakabit dito. Ang mga sibat ay hindi masyadong mahaba at medyo mas mahaba lamang kaysa sa bisig. Hindi ito makakahadlang sa paggalaw ng siko. Kahit na ang mga pangkabit na hawak sa mga palad ay hindi makakahadlang sa paggalaw ng mga daliri. Karamihan sa katawan ay nakalantad sa tubig. Kaya hindi ito angkop na tawaging baluti, ngunit maaari itong tawaging exoskeleton, panlabas na balangkas ng katawan. Sila ay lumalim sa tubig habang sila ay gumagalaw patungo sa mga barko ng kalaban. Kabanata 459. Ang mga sundalo ay lumalim pa sa tubig habang ginagamit nila ang mga jet ng tubig sa kanilang mga kamay at paa para gumalaw. Napakabilis ng kanilang bilis at sa loob lamang ng ilang minuto ay narating na nila ang mga barko ng Adrian. Hindi sila nag-abala ng oras at nagsimulang kumuha ng mga pabilog na bagay na gawa sa metal mula sa kanilang mga singsing na may espasyo. Ang mga bagay na gawa sa metal ay may dalawang bahagi, na hinahati ng isang maliit na hadlang paalang. Hawakan ng mga sundalo ang itaas na bahagi at pinaikot ito. Ang itaas na bahagi ay umikot ng hindi gumagalaw ang ibabang bahagi, at matapos itong paikutin ng ilang beses, idinikit nila ang ibabang bahagi na may isang uri ng malagkit na bagay sa ilalim sa barko. Mabilis silang gumawa nito at halos lahat ng barko ay may marka na. Agad silang umalis pagkatapos nito, ngunit hindi sila umalis ng sobrang layo. Pagkatapos ng isang minuto o higit pa, boom boom boom. Ang mga sunod-sunod na pagsabog ay naririnig kahit sa ilalim ng tubig, at naghintay sila sa ilalim ng tubig hanggang sa lumipas na ang alon ng pagkabigla at ang alon ng tubig na dulot nito. Ang mga barko ay nagsimulang lumubog na may malalaking butas sa ilalim ng kanilang katawan. Matapos lumipas ang alon ng pagkabigla, nagsimulang gumalaw ang mga tropa patungo sa mga sirang barko. Malinaw na hindi sapat ang lakas ng mga pagsabog na iyon para patayin ang lahat ng tao. Sa pinakamataas, maaari lamang itong makapinsala sa mga taong nasa pinakamababang antas ng barko, at maaaring magdulot lamang ito ng kaunting pagkalito sa ulo. Ngayon, sila pa rin ay naguguluhan habang nahuhulog sila sa tubig at sinusubukang makabawi. Ito ang pinakamabuting pagkakataon. Ang 100 sundalong may manikang parang platita ay nagsimulang gumalaw tulad ng mga mandaragit sa tubig at nagsimulang umatake sa mga tropang bagong lamang nahulog sa dagat. Ang mga sibat ay mabilis na dumadaan sa tubig habang tumatago sa kanilang mga target. Kasabay nito, maraming bala ng tubig, sibat na gawa sa tubig, at maraming iba pang mahika ng elemento ng tubig ang sumire sa buong dagat. Sa oras na iyon, dumating si Adrian na tumatakbo kasama ang kanyang mga tropa para maunawaan ang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari noong mangyari ang mga pagsabog, at tumagal pa ng ilang sandali bago siya makalabas sa pagkabigla. Habang nangyayari ang pagpatay sa daan-daang tao, tiningnan niya ito nang hindi makapaniwala at nag-utos. Pumunta kayo at agad na makipaglaban, huwag ninyong hayaan silang makatakas kahit anong mangyari. Ang mga sundalo sa kanyang likuran, na naguguluhan din, ay nagsimulang tumalon sa tubig nang hindi na naghintay pa. Ngunit ang mga tumalon lamang ay mga mandirigma. Dahil ang mga mangkukulam na walang kakayahan sa elemento ng tubig ay hindi nang ahas na tumalon sa tubig habang nakakaharap sila ng 100 mga bihasang mangkukulam ng tubig.
Iyon ay magiging pagpapakamatay anuman ang dami ng kanilang bilang. Nakatayo sila sa pantalan habang nagsisimula silang magbabaril gamit ang mga mahika na maaaring maabot ang malayong distansya. Ngunit kahit anong pagsisikap nila, hindi nila maabot ng tama ang kanilang mga target. Ang mga tropang may manikang parang platita ay kasing dalas ng igat. Pagkatapos nilang tapusin, nagsimula silang gumalaw patungo sa mga barkong pandigma. Nang simulan ng mga tropa ng Adrian na kunin ang mga katawan ng kanilang mga kasama, hindi nila napigilan ang pagkainis nang makita na wala sa sinuman ang may suot na singsing na may espasyo. Hindi lamang iyon, ang mga tropang may hayop na palaging sumusuporta sa kanilang mga tropang pandagat ay wala na rin, kinuha na nila ang lahat ng mga katawan nito. Nagdulot ito ng labis na pagkainis sa kanila. Hindi nila inakala na mangyayari ang ganitong bagay. Halos lahat ng kanilang mga barko ay nasira na at iilan na lamang ang natitira. Sino ang makakapag-isip na magagawa ng hukbo ng kontinente ng kanluran ng ganitong hakbang? Ngayon, iniisip ni Adrian kung dapat nilang ipagpatuloy ang digmaan o kailangan nilang tanggapin ang pagkatalo na ito at maghintay ng tamang pagkakataon. Dahil sa kasalukuyan, wala nang malaking tropang pandagat na natitira. Kailangan niyang maghintay para dumating ang ibang mga tropang pandagat na nakastasyon sa hangganan ng dagat kasama ng ibang imperyo na nasa kontrol ng templo ng Diyos ng Kulog kung nais niyang makipaglaban sa dagat. Kung hindi, walang silbi ito. Ngunit masyadong malaki pa rin ang pagkatalo kung papayagan nilang mawala lamang ang sitwasyong ito. Ang moral ng mga tropa ay babagsak ng husto. Halos 1,000 tao na ang nasawi sa kasalukuyan. At ang tanging mga ligtas sa mga tropang pandagat ay ang mga hindi nasa paninilbihan. Kung hindi, mas marami pa ang masasawi. Matapos ng ilang sandali, nagsalita siya, ipapadala na natin ang mga tropang Greenwind Seahawk. Huwag kayong direktang makipaglaban, sundin ang estratehiya ng pagkauubos. Dahan-dahin ninyong pahirapin sila. Sa pinakamataas, may 1,000 sundalo lamang sila sa barko. Sirahin ninyo sila hanggang sa makaya ninyo. Huwag ninyong hayaan silang umatras kahit anong gastos, maghanda kayo sa lupa dahil iyon lamang ang daanan nila para makaligtas kung ayaw nilang mamatay sa dagat. Hayaan silang lumangoy pabalik sa kontinente ng kanluran kung may lakas silang loob. Mahal na hari, maliit lamang ang bilang ng mga tropang Seahawk at maaari silang gamitin bilang suporta sa digmaang pandagat. Kung masyadong mataas ang tensyon at mangyari ang anumang bagay sa kanila, hindi magiging mabuti ang sitwasyon para sa atin. Marami na tayong nasawi. Payo ng commander sa kanyang tabi. Ano naman ang gusto mong gawin? Ang moral ng mga tropa ay babagsak ng husto sa ganitong sitwasyon. Mangangailangan pa ng panahon para makapagtipon-tipon ang ating mga tropa. Kailangan nating makapagdulot ng pinsala kahit na hindi natin sila mapapatay sa kasalukuyan. Hindi natin dapat hayaan na maging napakataas ang moral ng kanilang mga tropa at muling umatake sa atin. Masyadong mapanganib iyon. Sa sandaling sabihin niya iyon, hindi na tumutol ang commander at nagsimulang kumilos. Hindi nagtagal, 3 hayop ang lumipad papunta sa langit. Berde ang kulay ng dagat at napakabilis ng mga ito. May mga sundalong nakasakay sa mga hayop na ito habang sila ay naglalakbay patungo sa mga tropa ng kontinente ng kanluran. Sa lalong madaling panahon ay narating na nila ang ibabaw ng mga barko at nagsimulang umatake. Ang mga pormasayon ng 2 barkong pandigma ay aktibo na at nagtatanggol laban sa mga pag-atake. Tungkol naman sa iba pang mga tropa, kinuha rin nila ang kanilang mga lumilipad na hayop mula sa kanilang mga bulsa para sa mga hayop at nagsimulang lumipad para harapin sila sa isang labanan sa himpapawid. Ang mga hayop ay nagsimulang umungal sa langit habang ang katahimikan ng hating gabi ay nasira. Ang mga talim ng hangin ng mga Seahawk ay itinuturo sa mga tropa, habang ang mga pag-atake ng tubig na nagmumula sa kanilang bibig ay itinuturo sa ibang mga hayop. Tinitingnan ni Ark ang paligid ng kalmado. Bagamat malakas ang mga tropang Seahawk, hindi sila napakalakas na hindi na matatalo. Ang kanyang mga tropa, bagamat hindi pareho ang mga hayop na kanilang sinasakyan, ay hindi naman masama, mayroon silang sariling angkop na mga hayop bilang kanilang mga kabayo. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin ni Ark na ang kanyang mga tropa ay dahan-daang dinadala sa sulok at bumabalutin na. Ang mga tropang Seahawk ay tila mas may karanasan sa ganitong uri ng labanan sa himpapawid. Ang mga tao sa barko na naroon para sa labanan sa lupa ay hindi makatulong ng marami. Ang ilang mga manggang Shijian at mangkukulam ay ginagawa ang lahat para tumulong, ngunit walang malaking resulta. Masyadong malakas at maayos ang koordinasyon ng mga kalaban. Ngunit hindi nagpanik si Ark, hindi matutukoy ang kinalabasan ng digmaan sa himpapawid sa pamamagitan lamang ng pagbabalot sa kanila. Tiningnan niya ang commander ng 2 barkong pandigma na nasa kontrol ni Sam at binigyan siya ng senadorios. Nangiti ang commander at nagsimulang magbigay ng mga utos.
At biglang bumukas ang itaas na deck ng dalawang barkong pandigma. Ang sahig ng itaas na deck ay naging isang malaking pintuang gawa sa metal. May 8 bar aisles ng kanya na nagsimulang umangat pataas. May mga hakbang ang kanilang seksyon. Ang ilang mga sundalo ay pumasok sa silid at pumasok sa mga lugar para kontrolin ang mga kanyan. 4 silang lahat. Hindi masyadong mahaba at malaki ang mga kanyan na ito. Medyo maliit sila kung ikukumpara sa mga normal na kanyan sa gilid ng barko at payat pa. Nang maayos na ang mga taong magpapaputok, binuksan nila ang mga kanyan at isang malaking metal na sibat ang lumitaw sa bar aisles ng kanyan. Sinimulan ng mga taong magpapaputok na ibuhos ang espiritual na lakas mula sa mga neutral na selula ng lakas sa loob ng katawan ng kanyan at binago ito sa kanilang sariling elemental na lakas habang pinagsasama ito sa kanyan. Ito ay isang bagong uri ng kanyan na hindi nangangailangan ng mga taong gumagamit ng elemento ng apoy para magpapaputok. Dahil gumawa si Sam ng isang mekanismo para pindutin ang gatilyo na gumagana sa batayang inskripsyon ng uri ng apoy na gumagana kapag ang espiritual na lakas ay ibinuhos na. Sa totoo lang, may isang problema sa ganitong uri ng gatilyo dahil hindi ito angkop para sa pangmatagalang paggamit. Ngunit pansamantalang ipinatupad ito ni Sam sa pamamagitan ng paglalagay ng space jade sa silid na nag-iipon ng gas. Ang maliit na space jade na ito ay inilagay sa maliit na pabilog na guwang at nagpapadala ng isang maliit na disk na may inskripsyon na ito. Pagkatapos itong ma-activate, ito ay magiging walang silbi na at ibabalik sa space jade at papalitan ng ibang disk. Dahil maraming mga master ng inskripsyon at mag-aaral sa paaralan na nagsasanay, nagpasya siyang gamitin ang pagsasanay na ito para sa kapakinabangan ng mga tropa. Nagresulta ito sa pag-iipon ng maraming ganitong disk. Sa huli, ito ay mga pangunahing kaalaman at labis na kapakipakinabang para sa mga master ng inskripsyon na sanayin ang kanilang sarili para magkaroon ng matibay na pundasyon, at ginagawa ito ng mga mag-aaral ng walang kaba. Ang metal na sibat ay nagniningning na may mga runa habang ang elemental na lakas ay nagtitipon dito. Ang bawat taong magpapaputok ay may iba't ibang elemental na lakas, at ang metal na sibat ay napapalibutan ng ganitong lakas. Sa sandaling ay activate nila ang gatilyo at iputok ang mga sibat, hinati nito ang hangin at tumago sa mga sihok. Kabanata 460. Maaaring baguhin ng 4 na bar aisles ng kanya ng direksyon sa ilang lawak, at sunod-sunod na ibinabato ang mga sibat patungo sa mga sihok. May dahilan kung bakit hindi nila pinili ang mga pampasabog at mga shell na nagdudulot ng malakas na epekto para ibato. Ito ay dahil may mataas na tsansa na sila rin ang madamay ng pinsala. Kung susubukan lamang ng mga kalaban na gumamit ng mga paraan para harangan ang kanilang pag-akyat at hayaan silang mahulog pabalik sa barko, magiging sakuna ang resulta. Sa halip, ang mga metal na sibat na ito ay isang magandang kapalit para doon. Pangunahin silang nakatutok sa pagdudulot ng pinsala sa isang solong nilalang kaysa sa pagdudulot ng pinsala sa isang lugar. Bukod pa rito, maaari rin nilang isama ang anumang uri ng espiritual na lakas dito at may iba't ibang katangian kapag sila ay umaatake. Ang elemento ng apoy ay maaaring magdulot ng pagsabog ng mga apoy, ang elemento ng hangin ay maaaring bumuo ng matalim na talim ng hangin, at ang elemento ng lupa o metal ay maaaring bumuo ng malakas na puwersa para piga. Lahat ng ito ay posible. Hindi nagtagal, muling nagbago ang takbo ng labanan at bumalik ang mga tropang sihok. Maaaring sabihin na pantay na ang labanan sa kasalukuyan, at iyon ay dahil umatras sila. Kung nanatili sila, mamamatay sila. 6 na sihok ang nahulog, at hindi nag-abala ng oras ang mga tao mula sa mga barkong pandigma na kunin ang kanilang mga katawan. Hindi nila hahayaan na mawala ang mga bagay na ito matapos silang patayin. Nakatingin ang mga sundalo ng kontinente ng kanluran sa kanila nang walang masabi. Hindi nila inakala na magagawa ito ng mga bihasang sundalo ng paaralan. Masyado silang sakam para sa kanilang sariling kapakinabangan. Halos parang hindi nila sineseryoso ang digmaang ito. Bumalik ang mga tropang sihok at naging madilim ang mukha ng emperador ng Adrian. Hindi niya alam paano malalampasan ang dalawang barkong iyon. Malaking hadlang sila, at ang tanging paraan para manalo sila sa labanang ito ay dalhin ito sa lupa. Nagpasya siyang maghintay na lamang. Hindi siya kikilos hanggang sa kumilos ang kabilang panig. Sa huli, si Ark ang umaatake. Maaari na lamang siyang tumutok sa pagtatanggol. Pagkatapos nito, pumunta siya sa tahanan ng pinuno ng lungsod at nagpadala ng mensahe na dumaan sa lahat ng mga lungsod at nakarating sa kabisera ng imperyo. May isang tao doon na pumunta sa templo ng Diyos ng Kulog para makipag-ugnayan sa Prinsipe Adrian na nag-aaral sa templo ng Diyos ng Kulog. Nais nilang makita kung maaari nilang gamitin ang templo ng Diyos ng Kulog para pilitin ang kontinente ng kanluran na umatras. Ngunit ang sagot na kanyang natanggap ay hindi ang gusto niyang marinig.
Nalaman niya na napakasikip ng gawain ng templo ng Diyos ng Kulog at walang sino mang makakatulong sa kanya. Narinig niya na may matinding kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng mga malalaking kapangyarihan. Hindi niya napigilan na murahin si Ark. Ang walang hiya na iyon ay talagang pumili ng perpektong oras para gumawa ng aksyon. Habang natatanggap niya ang mensahe, biglang narinig niya ang ilang kaguluhan sa kabilang dako at naputol ang koneksyon. Nais niyang kumonekta muli, ngunit hindi na ito nangyari. May masamang kutob siya at sinubukang makipag-ugnayan sa mga natitirang kalapit na lungsod, ngunit pareho pa rin ang resulta. Mayroon siyang masamang pangitain, at kinabukasan ng umaga ay isang nasugatang sundalo ang dumating sa kanila sakay ng isang hayop na nasugatan din. Bumagsak sila sa gilid ng lungsod at sinubukan ng mga sundalong nagpapatrolya na iligtas siya. Nang siya ay gumising, agad niyang sinabi ang isang bagay. Ambush! Ambush! Sinugpo kami. Nagsimulang sabihin niya ito ng gulat. Ano ang nangyari? Kumalma ka at sabihin mo ng malinaw. Ang kapitan sa kanyang tabi ay nagsimangot at naramdaman na may kakaiba. Sino ang makakasugpo sa kanila sa ganitong oras? Uminom ang sundalo ng isang potyon at kumalma bago magsalita. Ang mga tropa mula sa kalapit na lungsod ay nagmarche patungo sa lugar na ito, ngunit sa daan ay sinugpo kami. Lahat ng sundalo ay patay na. Ako lang ang nakaligtas. Sinugpo rin kami sa puntong pinagtatagpuan ng mga tropa ng tatlong lungsod na dapat magtipon. Nang marinig ito ng kapitan, laking ang kanyang mga mata at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi lamang ito masamang balita, ito ang pinakamasamang balita na maaaring mangyari. Sino ang gumawa nito? Tanong niya habang sinusubukang kumalma hanggat maaari. Hindi ko alam. Hindi na hinabol pa ng kapitan. Wala siyang magagawa kung talagang hindi alam ng sundalo. Lumabas siya at iniulat ang lahat sa kanyang superior, at hindi nagtagal ay nakarating ang balita sa emperador at nagsimangot siya. Ito ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring mangyari. Hindi niya inakala na magkakaroon ng ambush sa loob ng kanyang bansa. Agad siyang lumabas ng tolda at sumigaw kay Ark na nasa barkong pandigma at kinakausap ang commander tungkol sa barko. Arka, walang hiya. Paano ka nagawang gawin ito? Ang kanyang boses ay narinig sa buong lungsod, at maraming mga naglilinang sa mababang antas ang naramdaman na parang tumutusok ang kanilang mga tainga at damyugo ito. Hindi ito pinansin ni Ark. Alam niya kung ano ang nangyayari sa loob ng Adrian kaysa sa emperador ng Adrian. Tungkol naman sa emperador mismo na nakikipaglaban, maaari itong subukan. Bago pa man siya magkaroon ng guro, itinuturing na siya na isa sa pinakamalakas na emperador sa planeta, lamang kung ikukumpara sa mga emperador na nasa ilalim ng mga malalaking kapangyarihan. Ngayon, maaari na niyang sabihin ng tiyak na siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Maaari niya sigurong patayin ang taong ito sa isang hampas lamang. Ngunit kailangan ang digmaan. Ngayong pagkakataong ito ay may dalawang dahilan para isaalang-alang iyon. Una, kapag sila ay kumukuha ng isang bagong teritoryo, dapat silang dumaan sa mga kahirapan, kung hindi, ang mga tao lalo na ang mga sundalo ay kukunin ito bilang isang bagay na hindi mahalaga. Hindi nila malalaman ang halaga nito. Lalago ng labis ang panunukso at mga katulad nito. Ang pangalawang dahilan ay kailangan nilang panatilihin ang isang pagkukunwari para lokohin ang templo ng Diyos ng Kulog at ang ibang malalaking kapangyarihan. Hindi nila dapat maakit ang labis na pansin mula sa kanila ng mas maaga pa. Kakailanganin pa ng hindi bababa sa isang taon bago nila mapagtagumpayan ang mga malalaking kapangyarihan. Sa oras na iyon, pupunta sila sa kanilang mga tahanan kahit na hindi sila hinahanap. Hindi bababa na, iyon ang sinabi ni Sam. Tiningnan ni Ark ang galit na emperador ng Adrian at lumipad patungo sa kanya sakay ng kanyang buwiter. Tiningnan niya itong pababa mula sa itaas at nagsabi. Ikang emperador ka, kumilos kang parang isang emperador. Hindi pinansin ni Emperador Adrian ang sinabi ni Ark, labis siyang galit. Bakit mo kailangang gawin ito? Wala tayong hidwaan sa isa't isa. Wala pa nga tayong anumang koneksyon. Bakit ka labis na determinado na gawin ito? Ito ang hindi niya naiintindihan. Maiintindihan pa sana kung si Ark ay naglulunsad ng digmaan laban sa Orion. Sa huli, magkasing empire sila noon. Bakit niya lulutasin ang digmaan laban sa isang imperyo na ganap na walang kaugnayan? Ngunit ibinigay lamang ni Ark ang isang kalmadong sagot. Sinasabi ko na sa iyo, walang dahilan. Ito ang aking pagkubkob. Iyon na lang. Makikita ko. Gusto kong makita kung paano ka magtatagumpay sa pagkubkob na ito. Nangiti si Ark at nagsabi. Hindi mo pa rin naiintindihan, hindi ba? Sa tingin mo darating ang iyong mga hukbo para iligtas ka. Sa tingin mo may pagkakataon ka pa. Sa tingin mo tatlong lungsod lamang ang nasugpo. Pagkatapos nito ay umalis si Ark. Hindi na niya nais na magsalita pa. Naramdaman ng emperador na may kakaiba, ngunit ayaw niyang maniwala sa anumang bagay.
Gusto niya pa ring magkaroon ng pag-asa. Bukod pa rito, darating ang mga barkong pandagat ngayong gabi. Kaya hindi na niya kailangang mag-alala ng labis. Malapit ang dalawang hangganan sa isa't isa, kaya hindi na kailangang mag-alala ng labis, maliban na lamang kung aatakihin sila ng natitirang imperyo. Ngunit alam niyang hindi nila ito gagawin. Dahil, ang kanyang anak na lalaki lamang ang may mas mataas na posisyon sa templo ng Diyos ng Kulog tulad ng anak ni Ark. Ang natitirang emperador ay walang anumang supling na maimpluwensya sa templo ng Diyos ng Kulog. Kaya naman siya ay naglaro ng taya nang makipag-ugnayan siya sa kanyang anak. Ibig sabihin, hawak ngayon ng kanyang anak ang anak ng ibang emperador bilang bihag. Kung talagang sila ay aatakehin, mamamatay ito. Kaya naman hindi makakapagloko ang natitirang imperyo sa ganitong kaguluhan. Sinubukan pa nga niyang humingi ng suporta mula sa kanilang hukbo ngunit hindi ito tinanggap. Habang siya ay naghihintay, nakita niya ang kanyang mga barkong pandagat na paparating mas malaki ito kaysa sa mga nasira kahapon. Sa sandaling pumasok ang mga tropa, nakita nila ang mga hayop na lumilipad sa ibabaw nito at napagtanto na nasa matinding porma sayon sila para maglunsad ng mga pag-atake, at nagsimula na ang labanan. Naghihintay pa rin ang emperador ng Adrian na dumating ang mga tropa mula sa likuran, ngunit nang makita na niya ang mga taong darating ng marami, naging mapotla ang kanyang mukha. Dahil naiintindihan na niya ngayon na si Ark ay nanguna lamang sa mga tropang haharapin lamang ang mga tropang pandagat hindi ito para sa mga tropang nasa lupa. Dahil nakita niya na ang mga pangkat ng mga bearang mandirigma na napakasikat ay darating din kasama ng isang malaking hukbo mula sa likuran. Ang kanyang hukbong nasa baybay dagat ay nahaharang na ngayon. Maaari silang tumakas sa dagat at mamatay sa kamay ng mga tropa doon, o mamatay sa kamay ng mga tropang ito. Laban hanggang sa kamatayan. Sumigaw ang commander at ang ilang sundalo ay pumunta para labanan sila, ngunit ang ilan ay lumuhad at sumuko. Sa sandaling iyon ay dumating si Ark at binigyan ng Senadorius ang emperador ng Adrian na maglaban. Halata na ang resulta ngunit naglaban pa rin siya, at noong araw na iyon, wala na si emperador ng Adrian.